Si Mong Ryong bagaman isang binata na nagmula sa isang marangal na pamilya, hindi nag-aaral at palaging nakikipag-away sa kanyang mga kaibigan na nakakasira sa reputasyon ng pamilya. Ang kanyang ama, na isang hepe ng pulisya, ay nawalan din ng karangalan dahil sa kanyang anak, kaya ginagalit siya at sa pagkakataong ito ay nagdesisyong hindi na palalampasin pa ang ginawa ni Mong Ryong. Upang madisiplina ang kanyang anak, pinilit siyang ilipat ng kanyang ama sa ibang paaralan sa Namwon. Matapos magkamali ng paulit-ulit, natural na hindi na naglakas loob si Mong Ryong na suwayin ang kanyang ama. Ngunit bago siya umalis sa Seoul, gusto niyang makita ang babaeng lihim niyang minamahal at ipahayag sa kanya ang damdaming matagal na niyang ikinukubli at sumuporta naman ang kanyang mga kaibigan. Dahil sa sandaling lumayo, madaling mawala ang pag-ibig at wala ng pagkakataon, kaya ginagpasya si Mong Ryong na hanapin siya. Hindi niya inaasahang makikita niya si Chaerin na may kayakap na ibang lalaki. Alam ni Mong Ryong na wala na siyang pagkakataon, kaya bumalik siya na may dalang pagkadismaya. Kinabukasan, sumama siya sa kanyang pamilya sa lalawigan ng Namwon upang manirahan, habang abala ang kanyang ama at ina. Lumabas si Mong Ryong upang maglakad-lakad at magpahinga ng isip. Bigla siyang nakakita ng isang sikat na lugar sa mapa, kaya nagpasya siyang bumisita. Talagang maganda ang tanawin, kaya kinuha ni Mong Ryong ang kanyang telepono para kumuha ng litrato. Nagkataon namang nakita niya si Chon Hayang na tumatalon sa pader, na ikinapaloob ng sensitibong eksena niya sa kuha. Nang matuklasan niyang nakunan siya, labis na nagalit si Chon Hayang. Gusto niyang humingi ng tawad si Mong Ryong, ngunit pilit niyang ipinaliwanag na isa lamang itong hindi sinasadyang pagkakamali. Siya rin ay biktima at hindi niya sinadyang kunan si Chon Hayang, ngunit hindi pa rin niya ito pinatawad at sinira ang telepono. Agad siyang pinabayaran ni Mong Ryong dahil napakamahal ng telepono, ngunit hindi pumayag si Chon Hayang. Nang makita niyang aalis na siya, gumawa siya ng paraan upang pigilan ito. Nagkunwari pa siyang hihiram ng telepono ni Chon Hayang upang tumawag sa kanyang ina, ngunit nang hindi siya nakatingin, sumakay siya sa kotse at tumakas. At hindi rin niya nakalimutang mag-iwan ng mensahe kay Chon Hayang na pagkatapos niyang ipaayos ang telepono, ay ibalik ito sa kanya para makuhanan niya ang kanyang kamera. Pagkatapos nito, sinikap ni Chon Hayang na hanapin si Mong Ryong sa lahat ng dako, at nagsinungaling pa siya na nasa Seoul na siya upang linlangin siya. Ngunit hindi niya inaasahang nasa likod niya pala si Chon Hayang. Nang matuklasan ito, nagmamadaling tumakbo si Mong Ryong ng mabilis. Sa kasamaang palad, nakabalik siya sa bahay, kaya nakatakas siya sa kanya. Dahil hindi niya nahuli si Mong Ryong, kinailangan ni Chon Hayang na ipaayos ang telepono upang makuhanan ang kanyang mga gamit. Kaya, kinabukasan, agad niyang inanyayahan ang kabilang panig na magkita sa labas upang ibalik ang telepono. Ngunit ngayon ay biglang nagbago ng isip si Chon Hayang. Sa huli, mas moderno pa rin ang telepono ni Mong Ryong kaysa sa kanyang lumang gamit. Kaya sinabi ni Chon Hayang na itago na lang niya iyon at aariin na niya ang teleponong ito. Sa puntong ito, namumutla ang mukha ni Mong Ryong at gustong tumakbo papunta kay Chon Hayang upang bawiin ito. Ngunit patuloy ang pagdaan ng mga sasakyan kaya hindi siya makatawid. Ganoon na lamang ang pagtingin ni Mong Ryong habang umaalis si Chon Hayang. Dahil sa labis na pagkainis at gustong maghiganti, nais niyang ubusin ang load ng telepono sa pagtawag. Bigla siyang nakarinig ng balita mula sa kanyang kaibigan na hinahanap siya ni Chaerin. Ngunit si Chon Hayang ang sumagot. Sa takot na mawala ng pagkakataong makita si Chaerin, tinawagan ni Mong Ryong ang kaibigan ni Chon Hayang. Nagtanong kung nasaan siya upang mabawi ang telepono. Nang marinig niyang nasa loob si Chon Hayang, agad na nagpunta doon si Mong Ryong. Sakto namang nagdaraos ng paligsahan sa sayaw sa lugar na iyon, kaya tumayo siya at nanood sandali. Lubos na naakit si Mong Ryong sa isa sa mga babae, kaya hindi niya maalis ang tingin dito. Ngunit nang tiningnan niya ng mabuti, napagtanto ni Mong Ryong na si Chon Hayang pala iyon, natural, hindi niya nakalimutan ang orihinal niyang layunin sa pagpunta roon kaya pinabawi niya ang telepono. Sumang-ayon din si Chon Hayang na ibigay ito kay Mong Ryong at nagkunwari silang wala na silang utang sa isa't isa. Ngunit nang tiningnan niya ang kasaysayan ng tawag, nakita niyang napakarami niyang tawag. Gumastos siya ng maraming pera kaya nagalit siya at sinipa si Mong Ryong. Natural, hindi sila nagpaalam na magkikita pa, ngunit sino ang mag-aakala? Wala pang matagal matapos ang araw ng pasukan, muling nakita ni Chon Hayang ang pangalang ayaw niyang makita. Si Mong Ryong, nakakalipat pa lamang sa paaralan ni Chon Hayang, ay nagpatuloy sa kanyang masamang gawi. Nagkaroon ng gulo kay Jae-hyuk. Nang marinig ang balita, agad na dumating si Chon Hayang upang pigilan silang dalawa. Gusto niyang bigyan ng sipa ang bawat isa sa kanila, ngunit hindi niya inaasahang madulas at mahila ang pantalon ni Jae-hyuk pababa. Inilantad ang kanyang ari sa gitna ng sikat ng araw at sa harap pa ng taong gusto niya. Labis na nahiya si Jae-hyuk kaya gusto na niyang mamatay. Umakyat siya sa rooftop at naghanda ng tumalon, ngunit tumakbo sina Chon Hayang at Mong Ryong upang pigilan siya. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang mukha ni Chon Hayang, naalala ni Jae-hyuk ang nangyari kanina. Kaya nangako si Chon Hayang na hindi siya magpapakita hanggang sa humupa ang galit ng kanyang kaibigan. Kaya umalis siya at ipinaubaya si Jae-hyuk kay Mong Ryong sa takot na baka magpatuloy ang lalaking ito sa paggawa ng kalokohan. Kaya nanatili siya kasama si Jae-hyuk upang mag-usap. Mula noon, naging matalik na magkaibigan silang dalawa. Isang gabi, nagpunta si Chon Hayang sa bar para hanapin ang kanyang ina at nakasalubong niya ang mga masasamang tao. Sila ay nagbiro at gustong hawakan si Chon Hayang na ikinagalit niya at lumaban, ngunit mas marami sila kaya sila ang nakakuha ng kalamangan. Sa tamang oras, dumating si Mong Ryong
Ryong upang iligtas siya. Gusto niyang paalisin si Chon Hyang doon, ngunit natural na hindi sila pinayagan ng mga lalaki. Kaya muling si Mong Ryong ang personal na sumugod upang turuan sila ng leksyon. Nagkataong nagtatrabaho ang kanyang ama sa lugar na iyon, nakakita ng grupo ng mga taong nag-aaway. Agad niyang pinapunta ang kanyang mga tauhan upang dakpin ang mga nagkakagulo at tingnan kung sino sila, ngunit laking gulat niya nang makita niyang anak pala niya. Nang makita niyang hindi pa rin nagbabago si Mong Ryong, nagalit siya at sinampal siya. Hindi niya pinakinggan ang paliwanag ng kanyang anak kaya umalis ito na may sama ng loob. Alam ni Chon Hyang na kasalanan niya ang lahat kaya labis siyang nababagabag. Kaya ipinaliwanag niya kay Mong Ryong ang lahat sa hepe ng pulisya. Pagkatapos ay nagpunta siya sa lugar ni Mong Ryong upang subukang aliwin siya. Alam ni Chon Hyang na masama ang loob niya matapos siyang pagalitan ng kanyang ama, ngunit umaasa pa rin siyang magkakaayos sila agad. Dahil kahit papaano ay mayroon pa ring ama si Mong Ryong, samantalang ang ama ni Chon Hyang ay matagal nang namatay. Pagkatapos ng klase, hindi nakita ni Mong Ryong si Chon Hyang kaya tinanong niya ang kaibigan nito. Agad siyang nagpunta sa sikat na lugar upang hanapin si Chon Hyang. Nakita niyang naglilinis siya ng basura sa lawa kaya naglaro si Mong Ryong at gustong biruin si Chon Hyang. Naghulog siya ng papel sa tubig para kunin niya, ngunit hindi niya sinasadyang nahulog si Chon Hyang sa lawa. Sa ganitong kalamig na panahon at nabasa pa, nanginginig si Chon Hyang sa lamig. Sa tingin niya ay siya ang may kasalanan kaya labis siyang nababagabag. Inihagis niya ang kanyang jacket kay Chon Hyang ngunit pagkatapos ay narinig niyang nagkasakit siya. Inisip ni Mong Ryong na malamang ay dahil sa pagkahulog niya sa lawa kaya pumunta sila ni Jae-hyuk sa bahay niya upang bisitahin siya. Ngunit nahihiya siyang umaming kaya nagdahilan siyang kukunin niya ang kanyang jacket kaya siya pumunta. Dahil sa nakita niyang maraming kaibigan ang kanyang anak, napanatag ang loob ng ina kaya ipinaubayan niya si Chon Hyang sa kanila upang makapagtrabaho. Dahil nauhaw si Mong Ryong, pumunta siya sa kusina upang humanap ng mainom. Nakakita siya ng kakaibang kulay na bote ng tubig sa refrigerator. Inakala niyang juice iyon kaya ininom niya ang lahat nang hindi niya alam na malakas na alak pala iyon. Samantala, nakita ng mga masasamang tao noong isang araw ang kotse ni Mong Ryong na nakaparada sa labas at nang makilala nila na iyon ay kanya, ninakaw nila ang kotse. Nagsagawa sila ng pagnanakaw kaya hinabol sila ng pulisya. Ngunit sa huli ay nakatakas pa rin sila at iniwan lamang ang kotse sa pinangyarihan. Kasabay nito, dahil sa ingay ng mga kaibigan na naglalaro ng laro, hindi makapagpahinga si Chon Hyang kaya pinaalis niya silang lahat. Kaya si Mong Ryong na lamang ang natira na natutulog sa labas ng bakuran. Pagsapit ng hating gabi, dahil hindi niya matiis ang lamig, gumapang siya papasok sa silid ni Chon Hyang upang matulog. Samantala, abala ang pulisya sa paghahanap kay Mong Ryong dahil pinaghihinalaan siyang salarin sa pagnanakaw. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring balita tungkol sa kanya, kaya halos mabaliw ang ama. Ngayon naman, kakauwi lang din ng ina ni Chon Hyang. Pumasok siya sa silid ng kanyang anak upang tingnan kung gising na ito, ngunit laking gulat niya nang makita si Mong Ryong na nakahiga sa tabi niya. At wala pang damit kaya naniwala ang ina na ito ay isang malaswang tao na nambastos sa kanyang anak. Agad siyang nagalit at hinabol siya sa buong bakuran. Sa sandaling ito, dumating ang kanyang mga magulang at pulisya at nakita ang nakakakilabot na eksena. Sigurado si Mong Ryong na kahit anong sabihin niya, hindi siya paniniwalaan ng kanyang ama kaya pinili niyang tumakas muna. Kaya mabilis siyang umakyat sa pader at tumakas habang hinahabol naman siya ng kanyang ama at ng lahat. Pagkatapos tumakbo ng ilang sandali, mabilis siyang nagtago sa likod ng kotse at hinintay silang umalis bago siya tumakas sa ibang direksyon. Dahil pinaghihinalaan si Mong Ryong na siya ang magnanakaw ng bag at anak pa siya ng hepe ng pulisya, labis na nag-aalala ang kanyang superior at ang kanyang ama. Tinawag si Chon Hyang upang kunin ang kanyang pahayag kung may alibi ba si Mong Ryong. Tinanong nila kung magkasama ba sila kagabi, ngunit sinabi niyang hindi. Dahil kung sasabihin niyang, para na rin niyang kinumpirma na mayroon silang malabong relasyon ni Mong Ryong, pagkatapos ay nagkita silang dalawa upang pag-usapan kung paano ito sosolusyonan. Sinubukan ni Mong Ryong na kumbinsihin si Chon Hyang na patunayan ang kanyang alibi. Gayunpaman, makakaapekto ito sa reputasyon niya. Kaya hindi niya maaaring sabihin sa pulisya na magkasama sila kagabi. Ang pinakamahusay na paraan ay hanapin ang biktima ng pagnanakaw upang makipag-ayos. Kaya pumunta silang dalawa sa harap ng hotel kung saan nananatili ang taong iyon. Ngunit si Chon Hyang lamang ang pumasok dahil si Mong Ryong ay isang suspect. Nang makarating siya sa kwarto ng lalaki, nag-aalangan pa si Chon Hyang. Nang makita niya ang isang lalaki na nakabalot sa tuwalya na lumabas, inakala niyang manyakis ito kaya hindi siya tumigil sa pagsigaw at pinalabas pa ang lalaki. Sinabi ni Hakdo sa kanya na hindi ba niya naramdaman na ang posisyon nilang dalawa ay baligtad. Malinaw na ito ang kanyang kwarto at si Chon Hyang ang sumugod. Si Chon Hyang ay tila nagising at agad na binuksan ang pinto para kay Hakdo at humingi ng tawad ng paulit-ulit. Ngunit huli na ang lahat, labis siyang nagalit at agad na tinawag ang gwardiya para paalisin siya. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Chon Hyang ang dahilan kung bakit siya naroroon at ipinakita pa niya kay Hakdo ang student ni Mong Ryong bilang patunay na walang kasalanan ang kanyang kaibigan. Umaasa siyang mapapatawad siya, ngunit bago pa man niya makuha ang sagot ni Hakdo, dumating na ang gwardiya at kinalagad siya palabas habang sila ay walang magawa at hindi alam kung ano ang gagawin. Narinig ni Jae-hyuk na ang salarin pala ay ang mga masasamang tao noong nakaraang araw, kaya nagpunta silang lahat upang hanapin sila. Ngunit sa panig na iyon ay mayroong 7 tao, samantalang 3 lamang sila sa panig na ito.
Natakot si Chon Hyang na baka may masamang mangyari, kaya tumakbo siya para magsumbong sa pulisya. Sa panig na ito, hindi makipagnegosasyon si Mong Ryong sa kanila, kaya mabilis na nagkaroon ng gulo. Ngunit dahil dalawa lang sila, natalo ang kanilang grupo, at habang pinalilibutan sila, biglang may lumitaw na sasakyan. Lumabas ang mga matatapang na lalaki at dinala silang lahat sa himpilan ng pulisya. Ang mga masasamang tao ay umamin na sa pagnanakaw ng sasakyan at bag, ngunit gusto nilang isama si Mong Ryong. Sinabi nilang kasabwat niya ito, at sinabi pa nilang dahil hepe ng pulisya ang kanyang ama, siya na ang bahala kung may mangyari. Nang marinig ito, nagalit ang ama at gusto niyang saktan ang kanyang anak, kaya natakot si Chon Hyang. Upang iligtas si Mong Ryong, napilitan siyang tumayo bilang saksi, nagpapatunay na kasama niya ito buong gabi. Bagamat nakaligtas si Mong Ryong sa kaso, ang reputasyon ni Chon Hyang ay tuluyan nang nawala, hindi maaaring kumalat ang balitang ito, kaya nagkasundo ang lahat na itago ito upang maging tahimik ang lahat. Ngunit sa paaralan, nagkataong narinig ni Dan-hee si Jae-hyuk na nakikipag-usap kay Mong Ryong, kaya naging mausisa siya. Hinila niya si Mong Ryong papasok sa silid ng broadcast at ikinulong siya. Kailangan niyang sabihin sa kanya kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa, ngunit hindi niya napansin na napindot niya ang speaker button, kaya kumalat ang usapan sa buong paaralan. Ngayon, alam na ng lahat na nagpalipas ng gabi sina Mong Ryong at Chon Hyang nang magkasama. Mabilis kumalat ang balitang ito at nagbigay pressure sa punong guro, dahil inakala nilang nakikipagsabuatan ang paaralan sa hepe ng pulisya upang pagtakpan ang maling ginawa ni Mong Ryong. Kaya ipinatawag niya ang mga magulang ng dalawa upang magdesisyon at pilitin sina Mong Ryong at Chon Hyang na huminto sa pag-aaral. Isang mahusay na mag-aaral na nakatakdang tanggapin sa Korea University si Chon Hyang, matapos masangkot sa chismis ay masisira ang kanyang kinabukasan, kaya labis na nalungkot ang ina. Naramdaman ng hepe ng pulisya na kailangan niyang gawin ang isang bagay upang matulungan si Chon Hyang. Isa lamang ang tanging paraan, ang pagpapakasal sa kanila. Kung ipapaalam nila sa lahat na sina Chon Hyang at Mong Ryong ay nakatakdang ikasal noon pa man, mabilis na malulutas ang lahat. Mula sa magkaibigan ay naging mag-asawa ng sapilitan. Sina Mong Ryong at Chon Hyang ay hindi makatanggap, binalak nilang magkasamang magmakaawa sa ama. Ngunit nakita nilang nakakatakot siyang nagwawasiwas ng espada, kaya hindi na sila naglakas loob na magsalita. Nagpatuloy silang nag-usap kung paano hindi matutuloy ang kasal. Kung hindi sila makumbinsi, maaari nilang gawing kamuhian sila ng kanilang mga magulang. Kaya, nang bumisita siya sa bahay, sinadya ni Chon Hyang na umupo at igalaw ang kanyang binti para makita ng ama, dahil ayon kay Mong Ryong, ang pinakaayaw ng ama ay ang mga taong mahilig gumalaw ng binti. Sa pagkakataong ito, nagawa ngang mainis ng husto ang ama. Sumunod naman si Mong Ryong, nagkunwari siyang nagpapakyut at yumakap sa kanyang ina sa harap ng biyenan na ikinainis ng husto nito. Dumating ang oras ng pagkain at nagpatuloy si Chon Hyang sa pagkain ng bastos. Sumisip-sip ng sabaw ng malakas na ikinatingin ng lahat at inagaw pa niya ang pagkain ng ama na ikinagulat nito. Tila matagumpay ang plano, kaya labis na naligayahan ang dalawa dahil sa pagkainis ng ama. Ngunit hindi nila inaasahang narinig sila nito, kaya nasayang ang lahat. Dahil sa pagkadismaya, nagpunta si Chon Hyang sa isang parke upang maglakad-lakad at umupo sa isang upuan na kababagong pintalang, at kinuha naman ni Hakdo ang babala na papel upang ipunas sa kamay niya. Kaya nagsalita siya upang paalalahanan si Chon Hyang na basa pa ang pintura sa upuan. Nang tiningnan niya, nakita niyang may pintura na ang kanyang pantalon, kaya nagpunta siya sa palikuran. Dahil sa iniisip pa rin niya ang tungkol sa kasal, kaya nagkamali siya ng pasok sa palikuran ng lalaki. Nang makita niya si Hakdo na lumitaw, sumigaw pa siya at sinabing paalisin ito, ngunit doon niya nalaman na siya pala ang nagkamali. At ang sitwasyong ito ay eksaktong katulad ng una nilang pagkikita, kaya tinanong niya si Chon Hyang kung nakilala niya siya. Saka lang naalala ni Chon Hyang na ito pala ang lalaking iyon, dahil sa muli silang nagkita ay nagkaroon sila ng koneksyon, kaya ikinuwento ni Chon Hyang ang kanyang kwento kay Hakdo. Hindi nagtagal ay nakatanggap sila ng tawag, kaya nagpaalam sila, dahil may kanikanya silang gagawin. Umuwi si Chon Hyang at nagreklamo sa kanyang matalik na kaibigan na ayaw niyang magpakasal. Samantala, sinabi rin ni Mong Ryong ang eksaktong parehong bagay kay Jae-hyuk, kaya nag-usap ang dalawa upang humanap ng paraan na pag-isahin sila. Kaya nilinlang ng mga kaibigan ang dalawa na pumunta sa paaralan at ikinulong sila, lumikha ng isang pribadong espasyo para mag-usap sina Mong Ryong at Chon Hyang, ngunit wala itong epekto. Naalala niya na mayroon pa siyang telepono, kaya tinawag niya ang gwardiya upang buksan ang pinto para makauwi sila. Pagdating ni Chon Hyang sa bahay, nakita niya ang ama ni Mong Ryong, espesyal siyang pumunta doon upang makita siya, dahil gusto talaga niyang maging manugang si Chon Hyang. Sa kanyang mga mata, siya ay isang taong may sapat na gulang na marunong mag-isip. Hindi tulad ng kanyang nag-iisang anak na pinalaki ng labis. Nagbigay din si Ginoong Lee kay Chon Hyang ng pakiramdam ng init tulad ng isang tunay na ama. Kaya nagpa siya siyang magpakasal. At sa araw na iyon, ang babaeng lihim na minamahal ni Mong Ryong ay nagpunta pa sa Namwon upang bisitahin siya. Labis na naligayahan si Mong Ryong at nagpunta sila ni Chaerin sa amusement park. Sa sandaling iyon, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Chon Hyang. Hiniling niya sa kanilang dalawa na magkita agad dahil may mahalaga siyang sasabihin. Natatakot si Mong Ryong na baka magkita sina Chaerin at Chon Hyang
kaya humingi siya ng ibang pagkakataon. Ngunit sinabi niyang pupunta siya sa kinaroroonan niya at ibinaba ang telepono. Hindi nagtagal ay dumating si Chon Hyang. Pagkakita sa kanya ay agad niyang inilihis ang atensyon ni Chaerin at nagmadaling tumakbo para makita si Chon Hyang. Labis na nagulat si Mong Ryong nang imungkahin niya ang kasal. Dahil kahapon lang, magkasama pa sila ni Chon Hyang na tumutol. Dagdag pa, bihira lang siyang makita si Chaerin, kaya ayaw niyang palampasin ito. Kaya hindi na rin nagpilit si Chon Hyang at pumayag siyang hayaan si Mong Ryong na mapunta sa taong gusto niya. Gayunpaman, hiniling niya na hintayin siya upang magkaroon si Mong Ryong ng lakas ng loob na umamin kay Chaerin. Ngunit hindi niya inaasahang magiging masakit ang resulta. Sinabi niyang kapatid lang ang tingin niya sa kanya, kaya labis na nalungkot si Mong Ryong. Wala na siyang dahilan upang kanselahin ang kasal kay Chon Hyang. Agad pagkatapos sumang-ayon ang mga bata ay nag-ayos na ng pagkikita ang dalawang pamilya. Dahil pareho silang menor de edad, maghihintay sila hanggang sa makapasok si Mong Ryong at Chon Hyang sa universidad upang magdaos ng kasal at gumawa din sila ng kontrata. Matutulog silang magkahiwalay at kung makahanap sila ng kani-kanilang minamahal ay maghihiwalay sila. Nang gabing iyon, nagpunta sila sa paaralan at nagdaos ng isang maliit na kasalan sa harap ng kanilang mga kaibigan. May tumayo bilang tagapangasiwa ng kasal na parang isang tunay na kasal. Sa masiglang kapaligiran ay sabay-sabay na hiniling ng lahat na maghalikan ang dalawa. Sumunod naman si Mong Ryong, inilagay ang isang kamay sa labi ni Chon Hyang at hinalikan siya nang makita ito ni Chaerin. Labis siyang nagulat kaya sinipa niya ang bola na ikinagulat ng lahat at napatingin sa direksyon nito. Hindi naisip ni Chaerin na ang isang lalaking palaging masunurin sa tabi niya ay biglang umalis at nagpakasal ng ganoon kabilis kaya labis siyang nagulat. Nang makita siyang umalis, nagmamadaling sinundan siya ni Mong Ryong ngunit ayaw na siyang pakinggan ni Chaerin. Gusto lamang niyang tanungin si Mong Ryong kung sigurado ba siyang hindi siya magsisisi sa huli at tiniyak niyang hindi siya magsisisi. Maraming dahilan para pakasalan si Chon Hyang at wala nang dahilan para hindi pakasalan. Pagkatapos ng araw na iyon, formal na lumipat si Chon Hyang sa bahay ng kanyang asawa at ang buhay estudyante niya ay nagpatuloy tulad ng dati. Nang matanggap ang ulat ng kanyang anak, labis na nadismaya ang ama dahil nasa ika-negatibo 200 at 78 na pwesto siya. Samantala, halos 300 lang ang estudyante sa buong antas. Si Chon Hyang naman ay palaging nangunguna kaya naramdaman ng ama na napakalaki ng agwat sa pagitan ng mag-asawa. Kaya inutusan niya si Mong Ryong na umakyat sa ika-negatibo 200 na pwesto. Kaya napilitan siyang humingi ng tulong kay Chon Hyang upang turuan siya. Sa paaralan, humingi siya ng tulong sa mga lalaking magaling sa bawat asignatura at sa bahay ay masikap siyang nag-aral na ikinagulat ng lahat sa pagbabago ni Mong Ryong. Isang araw, sa kaarawan ni Chaerin, ang kanyang kasintahan ay hindi lamang nagbigay ng bulaklak sa kanya, kundi nagbigay pa ng isang sorpresa. Iyon ay ang pakikipaghiwalay. Sa simula, nagkasundo lamang silang maging magkasintahan para sa kasiyahan, ngunit dahil pinili niyang sabihin ito ngayon, labis siyang nagalit. Ibinato niya ang mga bulaklak sa cake at binuhusan siya ng tubig upang maibsan ang kanyang galit bago siya umalis. Si Mong Ryong sa kabilang dako ay hindi pa rin nakalimutan na kaarawan ni Chaerin ngayon, kaya nag-text siya para batiin siya. Dahil kakahiwalay lang at nakita ang mensahe niya, gusto ni Chaerin na tawagan si Mong Ryong. Ngunit si Chon Hyang ang sumagot kaya dali-dali siyang nag-disconnect. Di nagtagal ay nagdaos ng pagsusulit ang paaralan. Sa pagkakataong ito, lumampas sa inaasahan ang performance ni Mong Ryong at umakyat sa ika-negatibo 170 na pwesto. Hindi pa man natatapos magsaya si Chon Hyang ay narinig niyang ipinatawag ang kanyang asawa sa faculty room. Nagduda ang guro na nandaya si Mong Ryong kaya nagkaroon siya ng magandang resulta. Kahit pataos puso niyang sinabi na nag-aral siyang mabuti ay hindi pa rin naniwala ang guro. Kahit si Chon Hyang ay nagduda kay Mong Ryong kaya nagalit siya at umalis. Ang ugali ni Mong Ryong ang nagbigay duda kay Chon Hyang. Hindi siya naniniwala na ang isang taong masipag mag-aral sa loob ng mahabang panahon ay mandadaya, kaya siya mismo ang nagtanggol sa kanyang asawa. Pinatunayan ni Chon Hyang sa guro na ang mga nakaupo sa paligid ni Mong Ryong ay mas mababa ang grado kaysa sa kanya, kaya imposible ang pangungopya. Bukod pa rito, ang tagapangasiwa ng pagsusulit sa araw na iyon ay kilala bilang pinakamahigpit sa paaralan, kahit gusto pa ni Mong Ryong na mandaya ay mahuli siya. Sa huli, sa pagsusulit ay may isang problema sa matematika na lahat ng mag-aaral ay nagkamali maliban lamang sa kanya. Hindi man dadaya, pagkatapos pakinggan ang pagsusuri ni Chon Hyang, natahimik ang guro at ang lahat ay nagpalakpakan para sa kanya. Sa kabilang dako, nagkataong napanood ni Hakdo ang audition clip ni Danhee bilang artista. Kasama si Chon Hyang sa kuha, kaya ipinatawag niya siya sa set ng pelikula. Nang matanggap ang abiso, labis na natuwa si Danhee at pumunta agad kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi niya inaasahang nagtatrabaho rin si Chaerin para sa production team, kaya nagkita sila. Nagkunwari pa siyang nahihilo upang bigyan siya ng atensyon ni Mong Ryong na naglimot sa kanya sa pagkakaroon ng kanyang asawa sa tabi niya. Nang makita niya si Mong Ryong na nag-aalala sa ibang babae, nakaramdam ng lungkot si Chon Hyang kaya umalis siya. Nakapasok siya sa lugar ng shooting at muntik na siyang maabot ng kamera. Buti na lang at nailigtas siya ni Hakdo sa oras. Pagkakita pa lang niya ay agad niya itong nakilala. Sinabi pa ni Hakdo na kailangan niyang humanap ng pananggalang sa hangin, kaya humingi siya ng tulong kay Chon Hyang na isang lokal. Kaya dinala niya si Hakdo sa lahat ng tindahan upang hanapin ito. Hindi lang niya nahanap kundi nakipagtawaran pa si Chon Hyang sa may-ari para makabili sa magandang presyo. Bigla siyang nakakita ng napakagandang hairpin, kaya kinuha niya ito at tiningnan. Nang makita niyang tila gusto ito ni Chon Hyang ay sinabi ni Hakdo na bilhin niya. Ngunit si Chon
Chon Hyang, na mahilig sa pagtitipid, ay hindi naglakas loob. Pagkatapos ay dinala niya siya sa isang tindahan sa gilid ng kalsada upang kumain ng fish cake. Pagkatapos nilang kumain, tumawag si Hakdo ng taxi para bumalik sa hotel. Magpapaalam na sana siya nang makita niya ang kanyang asawa, kasama si Chaerin. Doon din kinuha ni Chon Hyang ang kanyang telepono at tumawag. Sinabi ni Mong Ryong na hindi siya makakauwi ngayon at huwag na siyang hintayin. Dahil lasing na si Chaerin sa oras na iyon, hindi matiis ni Mong Ryong na iwanan siya ng mag-isa. Gusto niyang hintayin si Chaerin na magising bago siya umalis, ngunit patuloy siyang nagmamakaawa na manatili siya roon. Ganoon na lamang si Mong Ryong doon hanggang umaga. Bago siya umuwi, pagkapasok pa lang niya sa bahay ay nakita na niya ang kanyang ama. Natakot si Chon Hyang na malaman ng ama na hindi siya umuwi buong gabi, kaya hinila niya si Mong Ryong papunta agad sa paaralan. Iniisip ang nangyari kagabi, labis na nalungkot si Chon Hyang. Ngunit nagkwento lang siya sa kanyang matalik na kaibigan at hindi man lang tinanong si Mong Ryong. Pagkatapos, nagdaos ng paligsahan sa pag-arte ang paaralan para sa dulang Romeo at Juliet. Si Chon Hyang ang gumanap bilang bida, samantalang ang kanyang asawa ay isang maliit na sumusuportang papel lamang. Upang mas lalong mapaganda ang dula, pumunta pa si Chon Hyang sa kumpanya ni Hakdo para humingi ng karagdagang sponsorship. Si Hakdo ay hindi pa kailanman tumulong sa kahit sino, ngunit si Chon Hyang ay isang eksepsyon para sa kanya. Sa araw ng pagtatanghal, sumama rin si Chaerin sa mga magulang ni Mong Ryong upang manood. Si Hakdo at ang cast ay lumabas na ikinagulo ng lahat. Agad silang umupo sa hanay ng mga upuan para sa mga ihi at nagsimulang manood ng dula. Kinaganapan ng maayos ang lahat hanggang sa huling eksena kung saan hahalikan na ni Romeo si Juliet. Si Mong Ryong na nagtatago sa likod ng kortina ay hindi nakayanan ang selos kaya siya ay sumugod upang pigilan ito. Nagpumilit siyang paalisin ang bida, nawala ng balanse at napahiga kay Chon Hyang at hinalikan ito. Sa sitwasyong iyon lahat ay nabigla, galit na tumayo si Chon Hyang at binugbog si Mong Ryong doon mismo sa entablado. Dahil dito naging isang katawa-tawa ang palabas, pagkatapos ay nag-away pa silang dalawa ng walang gustong magpatalo. Si Hakdo, na naghahanap kay Chon Hyang upang bigyan siya ng bulaklak, ay nagkataong narinig si Dan-hee na sinabing hinahanap siya ni Chon Hyang. Hindi na nakayanan ni Hakdo ang pagkadismaya dahil ginamit lang siya para bigyan ng pagkakataon si Dan-hee na makilala ang lalaki. Itinapon niya ang baukwet sa basurahan at dali-daling umalis doon habang ang pamilya sa kabilang banda ay magkakasamang nagpunta sa isang restoran upang kumain. Sa harap ng kanyang biyenan, inihanda ni Mong Ryong ang beef at inabot ito kay Chaerin. Hindi man lang niya pinansin si Chon Hyang kaya naiinis ang ginang, kaya nagparinig siya sa harap ng lahat na ikinahiya ni na Chaerin at Mong Ryong. Magkaaway pa rin ang mag-asawa pagkatapos ng dula kahapon, kaya ngayon habang nagba-volleyball, ibinato ni Mong Ryong ang bola kay Chon Hyang bilang ganti. Nakita niya ang bola kaya binato niya rin ito sa ulo ni Mong Ryong. Nagalit ito at malakas na hinampas ang bola kaya nabasag ang paboritong paso ng bulaklak ng prinsipal. Nagingit-ngit ito sa galit at inutusan silang dalawa na maghiwalay ng basura. Kalagitnaan ng paggawa nito nang natuklasan ni Chon Hyang na naiwan niya ang kanyang pitaka sa ilalim. Humingi siya ng tulong kay Mong Ryong ngunit tinawag siya ni Chaerin. Balak ni Mong Ryong na iwanan si Chon Hyang ngunit sa huli ay bumalik din siya. Kasama niya itong kinalkal ang tambak ng mga lata para hanapin ang pitaka. Naghalukay sila hanggang gabi nang makita niya ito at labis siyang natuwa. Pag uwi nila ay naroon na si Chaerin. Dahil alam niyang hindi siya tinupad ni Mong Ryong dahil kay Chon Hyang, mukhang hindi siya masaya at pagkatapos ay pumasok pa sa kwarto nito nang walang pakialam. Masuyo niyang hinawakan ang kamay ni Mong Ryong at nakita siya ni Chon Hyang, ngunit nagkunwari pa ring walang nangyari si Chaerin at kalmadong sumama sa mag-asawa para maghapunan. Tinitigan niya ang strap ng cellphone ni Mong Ryong at pinuri ito para ibigay sa kanya ni Mong Ryong. Ang strap na ito ay gawa-gawa lang ni Chon Hyang para ibigay kay Mong Ryong ngunit masaya pa ring tinanggap ni Chaerin. Dahil dito, nagtanim ng sama ng loob si Chon Hyang at umuwi na hindi tumitigil sa pag-iisip kay Mong Ryong. Nalaman lang nito na nasaktan pala niya si Chon Hyang. Ngunit magiging kakatwa kung babawiin agad ang ibinigay, kaya dinala niya si Chaerin sa tindahan para bilhan ito ng bago at bawiin ang strap ni Chon Hyang. Pagkatapos ay bumili pa siya ng cake at dinala pa uwi para humingi ng tawad sa asawa. Ngunit hindi siya pinansin ni Chon Hyang. Lumipas ang ilang sandali. Biglang dumating si Jae-hyuk na may 3 milyong won at humiling kay Chon Hyang na ibigay ito kay Dan-hee. Dahil nakinig siya sa pang-aakit na ma-promote, kailangan niyang makahanap ng 3 milyong won para ibigay sa kanila. Para matulungan si Dan-hee, ibinenta pa ni Jae-hyuk ang kanyang pinakapaboritong kotse. Nang malaman ang tungkol dito, agad na hinila ni Chon Hyang ang kanyang kaibigan para harapin si Hakdo, na hindi naman pala kasali sa bagay na ito kundi ang kanyang tauhan. Pagkatapos makipagtalo kay Hakdo, hinila ni Chon Hyang ang kanyang matalik na kaibigan. Sino ang mag-aakala na dito ay muli nilang makikita si Chaerin? Sinadya niyang pag-usapan ang tungkol sa strap ng cellphone at ipinagmalaki pa ang regalo na minsan niyang ibinigay kay Mong Ryong noong high school at labis na pinahahalagahan ito. Hindi katulad ng kay Chon Hyang na ipinamigay sa iba, nainis si Dan-hee nang marinig ito, kaya hinila niya ang kanyang matalik na kaibigan upang dumalo sa isang date para sa mga mag-asawa. At sinadya niyang iwanan si
Mong Ryong, ngunit sinundan pa rin sila ni Mong Ryong at Jae Hyuk. Pumunta sila sa isang dance club at doon ay sinubukan ng isang lalaki na gawa ng masama si Chon Hyang. Agad na sumugod si Mong Ryong para turuan ito ng leksyon na naging sanhi upang maging isang gulo ang lugar. Nagkataon namang nandoon din si Hakdo. Isang salita lang niya ang nagpatigil sa kanila at mabilis ding umalis ang mga taong iyon. Pagkakita kay Hakdo ay agad itong humingi ng tawad tungkol sa nangyari noong nakaraang araw. Inutusan niya ang kanyang tauhan na humingi ng paumanhin kina Chon Hyang at Danhee. Pagkatapos magsalita ay sinubukan niyang hilahin ang kamay ni Chon Hyang at isama siya, ngunit pinigilan siya ni Mong Ryong. Tinanong ni Hakdo kung anong relasyon niya kay Chon Hyang at bakit ayaw niya itong sumama sa kanya. Ipinakita ni Mong Ryong ang singsing sa kasal at buong tiwalang sinabing siya ang asawa ni Chon Hyang na labis na ikinagulat ni Hakdo. Dali-dali niyang binitawan ang kamay ni Chon Hyang at umalis sa lugar na iyon. Ngunit nag-away din ang mag-asawa dahil dito at naalaala rin ni Chon Hyang na bukas na pala ang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ama. Pero dahil nag-away sila ni Mong Ryong ay hindi niya ito magawang sabihin. Kinaumagahan ay narinig ni Mong Ryong mula sa kanyang ina na lumabas si Chon Hyang. Pumunta siya sa kwarto nito para maghanap ng libro at nagkataong nakita niya ang diary na nakasulat na anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ama ngayon. Agad na naunawaan ni Mong Ryong ang dahilan ng pag-alis ni Chon Hyang at dali-daling tumakbo sa kotse. Sa sandaling iyon ay nagtataka ang ina kung bakit hindi pa dumating ang kanyang manugang nang biglang sumulpot ito na may dalang baukwet ng bulaklak at sinabi sa kanya na na-late siya dahil bumili pa siya ng mga bulaklak. Kaya sabay-sabay silang tatlo na nagpunta sa puntod ng ama at ipinakilala si Mong Ryong sa kanya. Talagang masaya si Chon Hyang dahil nakarating si Mong Ryong kaya hindi niya kailangang makonsensya. Nang bumalik silang dalawa para hanapin ang ina, nauna na pala itong umuwi at sinabihan silang matulog na lang sa bahay ng kaibigan sa loob ng isang gabi, parang nakaayos na. Ang matandang ginang ay hindi rin nagulat sa pagdating ni Chon Hyang kahit may kasama pa itong lalaki. Pagkatapos kumain ay nag-alok siyang makisalo sa kama ng ginang. Ngunit tumanggi ito kaya napilitan silang dalawa na matulog sa iisang kwarto. Bagamat magkasama sila sa isang lugar, gumamit sila ng mga patatas para hatiin ang hangganan. Hating gabi nang sumakit ang tiyan ni Mong Ryong. Gusto niyang lumabas para gumamit ng banyo pero natatakot siya sa dilim kaya nagmakaawa siyang samahan siya ni Chon Hyang. Sa kalagitnaan ay tinatawag niya ito, ngunit hindi ito sumasagot kaya nag-alala si Mong Ryong. Lumbas siya para hanapin ito at natakot ng isang fan, kaya tumigil ang tibok ng puso niya. Pagkatapos ay nagkasama pa silang nag-ihaw ng patatas at nagkwentuhan tungkol sa kani-kanilang pangarap. Kinabukasan ay bumalik sila sa paaralan at walang anumang nangyari. Ang araw na iyon din ang huling araw ni Hakdo sa Namwon, kaya sinadya niyang pumunta sa paaralan para makita si Chon Hyang at bigyan siya ng regalo sa pag-alis. Sa loob nito ay ang pinaminsan ng tiningnan ni Chon Hyang sa tindahan. Hindi niya inaasahan na bibilhin talaga ito ni Hakdo at ibibigay sa kanya, kaya labis siyang natuwa. Masaya silang nagpaalam sa isa at nag-schedule na magkita muli balang araw. Kasabay nito ay dumating din si Chaerin para magpaalam kay Mong Ryong. Nalulungkot siya dahil hindi niya alam kung kailan sila muling magkikita. Dahil sa tuwing nagkikita sila ay nagiging ambisyoso si Chaerin na agawin siya. Hindi na unawaan ni Mong Ryong ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Nakipag-usap siya kay Chon Hyang at narinig niya ang sagot na matagal na niyang hinihintay, na ang ibig sabihin ay gusto rin ni Chaerin si Mong Ryong. Pagkarinig nito ay gusto na lang niyang tumakbo agad papunta sa babaeng iyon. Ngunit hiniling ni Chon Hyang kay Mong Ryong na maging mas matyaga. Ayon sa orihinal na kasunduan ay hindi niya ito pagbabawalan, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Kung gusto niyang sundan si Chaerin, kailangang makapasok si Mong Ryong sa Korean University, ang universidad kung saan siya nag-aaral. Kaya naman nag-aral ng husto si Mong Ryong, nag-aral araw at gabi sa tulong ni Chon Hyang. Sa wakas ay dumating na ang araw ng resulta ng pagsusulit. Lahat sa pamilya ay sabik na naghihintay ng tawag mula sa universidad. Umaasa ang lahat na makakapasok si Mong Ryong sa nangungunang universidad sa Korea. Siya naman ay labis ding kinakabahan. Nagbabasketball mag-isa nang makita niyang lumitaw si Chaerin. Bumalik siya mula sa Seoul para ipaalam kay Mong Ryong na nakapasa na siya. Nang marinig ito, labis ang tuwa ni Mong Ryong kaya niyakap niya si Chaerin. At sa pagdating ni Chon Hyang para magbalita rin ay nakita niya. Sa sandaling ito, naramdaman ni Chon Hyang na nag-iisa siya. Hindi na siya naglakas loob na gambalain pa sila at tahimik na lang na bumalik. Sa bahay ay labis na ipinagmamalaki ng mga biyenan si Mong Ryong. Tinatawagan nila ang mga kaibigan para magyabang sa lahat ng dako. Habang si Mong Ryong naman ay kasama si Chaerin na nagpunta sa isang restoran para magdiwang. Gayunpaman, hindi pa rin niya nakakalimutan na ang narating niya ngayon ay dahil sa pagsisikap ni Chon Hyang. Kaya bumili siya ng cake para ipagdiwang at naglagay ng mga ilaw sa lahat ng dako para sorpresahin ito. Hindi pa roon nagtatapos, mayroon ding mga paputok para markahan ang espesyal na okasyon na ito. Nang malaman ng biyenang babae ang tungkol sa pagkapasa sa universidad ng kanyang manugang ay pumunta rin ito sa bahay para bumati. Ang regalo para sa kanilang anak at pagkatapos ay ang tuition fee. Natatakot ang biyenang babae na siya ang magbayad para kay Chon Hyang kaya gusto niyang makipag-usap muli sa kanyang asawa. Hindi sinasadyang narinig ito ni Chon Hyang sa itaas kaya nalungkot siya. Ayaw niyang maging dagdag pasanin kaninuman kaya personal niyang kinausap ang kanyang ama at hiniling na hayaan siyang magbayad ng sarili niyang tuition fee. Ayaw rin ng ama na pahirapan pa si Chon Hyang kaya pumayag siya. Malapit na silang lahat na lumipat sa Seoul para sa pag-aaral ng dalawa. Kaya inimbitahan ni Mong Ryong si Chon Hyang na pumunta sa mall para bumili ng
mga bagong damit nang hindi sinasadyang nakita niya na bumili pa ito ng isang pares ng high heels. Inakala ni Chon Hyang na para sa kanya iyon kaya labis siyang natuwa. Talagang inaasahan niya ang sandaling matanggap ang regalong ito kaya di kasama ang kanyang matalik na kaibigan ay bumili siya ng damit na babagay dito. Nang sa wakas ay humarap si Chon Hyang kay Mong Ryong. Talagang naakit siya sa kagandahang ito. Ngunit nang matanggap niya ang regalo ay isa lang itong pares ng rubber shoes na ikinadismaya ni Chon Hyang. Ngayon niya lang napagtanto na ang isa pang pares ng sapatos ay regalo pala para kay Cherin. Pagkatapos ay sabay-sabay silang nagmaneho papuntang Seoul. Pagdating ay naghiwa-hiwalay na sila. May lakad na si Mong Ryong kay Cherin kaya hindi na siya makasingit pa. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan ngunit hindi sila sumasagot kaya nag-text na lang siya kay Hakdo. Pagkatanggap pa lang ng mensahe ay agad siyang nagpunta para makita si Chon Hyang. Nang marinig na nakapasa ito sa Korean University ay labis siyang nagulat at inanyayahan si Chon Hyang na kumain para batiin. Pagdating ng oras ng uwian ay matagal siyang naghintay ngunit hindi pa rin dumating si Mong Ryong habang napakalamig ng panahon. Si Hakdo ay umalis na ngunit hindi pa rin mapakali kaya bumalik siya kay Chon Hyang. Sinabi niya na sumakay ito sa kanyang kotse at maghintay hanggang dumating si Mong Ryong. Maya-maya ay naayos na ang sasakyan at nakarating na siya kay Chon Hyang. Nakita niya na kasama pa rin ito si Hakdo kaya labis siyang nainis. At sinabihan si Chon Hyang na sumama na sa kanya pa uwi. Ngunit bago umalis ay inanyayahan pa ni Hakdo na sumali sila sa skate trip kasama ng kanyang kumpanya. Pagbalik ay nagpunta si Chon Hyang sa bahay ng kanyang ina. Hinanap niya ang naipong pera mula sa kanyang part-time job para ipambayad sa tuition fee. Ngunit hindi niya ito nakita kundi isang liham lamang mula sa kanyang ina na nagsasabing hiniram nito ang pera niya para makipagsapalaran sa ibang lugar. Ngunit nang makita niya ang kaibigan ng kanyang ina ay nalaman ni Chon Hyang na niloko pala ang ina niya at naubos ang lahat ng pera. Kaya nahihiya itong humarap sa kanya at nagtago na lang. Ngayong wala na siyang pera, paano na lang si Chon Hyang? Hindi pa niya ito nasasabi kahit kanino. Nagpunta pa rin ang lahat sa ski resort ayon sa napagkasunduan at sumama rin si Cherin. Palaging magkalapit siyang dalawa at si Mong Ryong. Nalulungkot si Chon Hyang ngunit hindi siya makasingit habang ang lahat ay kumakain ng noodles. Lumabas naman silang dalawa para maglakad-lakad. Pagkabalik, inanyayahan ni Mong Ryong ang lahat na mag-ski sa labas. Nang makita niyang natumba si Chon Hyang, nag-alala siyang tumakbo papunta rito. Dahil alam niyang hindi magaling si Chon Hyang sa pag-ski ay naging masigasig siyang tagapagturo. Ngunit nainis si Cherin kaya sinadya niyang patumbahin ang sarili para mapansin siya ni Mong Ryong at pilitin siyang bumalik sa kanya. Iniwan si Chon Hyang na mag-isang nagsasanay at nagresulta sa pagkabali ng kanyang paa. Nang makita niyang pilay itong bumalik, agad siyang inalalayan ni Hakdo at sa pagkakataong iyon ay nakasalubong nilang dalawa sina Mong Ryong at Cherin. Nakita ni Mong Ryong ang kalagayan ni Chon Hyang at napagtanto niyang nasaktan ito. Kaya sinabi niya kay Cherin na lalabas siya para bumili ng gamot para kay Chon Hyang. Pagkaalis ni Mong Ryong ay direkta na itong kinausap ni Cherin. Hiniling niya na iwanan na ni Chon Hyang si Mong Ryong dahil sa simula pa lang si Cherin na ang gusto ni Mong Ryong at wala nang iba pa. Alam din ni Chon Hyang na walang silbi ang pagtutol niya. Ngunit matapos mag-isip ay labis siyang nagsisi. Dali-dali siyang tumakbo para hanapin si Mong Ryong ngunit sa pagkakataong ito ay nagtapat na ng pag-ibig si Cherin dito. Hinalikan pa niya si Mong Ryong sa harap ni Chon Hyang kaya natigilan ito. Sa sandaling iyon ay biglang lumitaw si Hakdo. Niyakap niya si Chon Hyang para hindi na nito makita pa ang nakakasakit na tagpong iyon. Pagkatapos isama ni Hakdo si Chon Hyang, nagsinungaling si Cherin kay Mong Ryong na nakuha niya ang pahintulot ni Chon Hyang at saka matagal na rin daw siyang naghanda na makipaghiwalay dito. Sa totoo lang ay ayaw maniwala ni Mong Ryong na ganoon na lang kadesperada si Chon Hyang kaya gusto niya itong hanapin para magtanong ng malinaw. Sa harap ng kanyang mainit na ulo ay walang masabi si Chon Hyang para magpaliwanag. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang asawa na kasama ng ibang babae, iminungkahi niyang makipaghiwalay na lang para tapusin ang pinagmumulan ng sakit para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay inihatid ni Mong Ryong si Cherin pauwi habang si Chon Hyang naman ay sumama sa kanyang mga kaibigan. Ngunit pagdating sa bahay ay hindi siya agad pumasok at nanatili lang sa labas. Hanggang sa natuklasan ng biyenang lalaki na nawalan ng malay si Chon Hyang sa tapat ng pinto, kaya nagpanik siyang binuhat ito papasok ng bahay at kasama ng kanyang asawa ay inalagaan ang kanilang manugang. Sa gitna ng kaguluhang ito ay hindi nila makita ang kanilang anak kaya tinawagan niya ito, ngunit si Cherin ang sumagot. Sa isang nag-aalalang tono ay sinabi ng ama na nagkasakit si Chon Hyang at hiniling niya kay Cherin na sabihan si Mong Ryong na umuwi kaagad, ngunit itinago ito ni Cherin at hindi niya sinabi rito. Sinadya niyang lakasan ang musika para tabunan ang tunog ng ringtone hanggang sa kinaumagahan nang naihatid na niya si Cherin pauwi ay saka palang nag-check ng cellphone si Mong Ryong. Nakita niya ang maraming missed calls at tinawagan niya ang kanyang ama, sa kanya lang nalaman na malubha ang sakit ni Chon Hyang. Sa gitna ng pagmamadali niyang umuwi, nagkwento na si Chon Hyang sa kanyang ama ng lahat. Talagang mahal ko si Mong Ryong pero pagod na ako. Ayaw kong dahil sa akin ay hindi niya makapiling ang taong gusto niya. Siguro dapat na kaming maghiwalay at aalis na ako sa bahay na ito. Sa sandaling iyon ay nakarating na si Mong Ryong ngunit hindi niya narinig ang sinabi ni Chon Hyang na mahal niya ito, kundi narinig lang niya na gusto nitong makipaghiwalay at ayaw na siyang makita pa. Naisip ni Mong Ryong na wala talagang nararamdaman si Chon Hyang para sa kanya kaya sa harap ng kanyang mga magulang ay pareho silang pumayag na maghiwalay at mabilis ding nag-ayos ng gamit si Chon Hyang at umalis.
Ngunit dahil umalis ang kanyang ina, kasama ang perang naloko, wala ng pera si Chon Hyang, kaya pinalayas siya ng may-ari ng bahay. Hindi pa rin alam ni Mong Ryong na umalis ang kanyang biyenan at ang tungkol sa tuition fee, hanggang sa marinig niya ito kay Jae-hyuk. Dali-dali siyang tumakbo sa paaralan para tingnan kung nag-enroll na si Chon Hyang. Narinig niya na dumating ito, ngunit hindi pa nag-enroll at may dalang scholarship application form lang. Sa puntong ito ay hindi alam ni Chon Hyang kung saan kukuha ng pera, kaya naglakas loob siyang hanapin si Hakdo. Tinanong niya kung nagbibigay ng scholarship para sa mga estudyante ang kumpanya, ngunit wala pang ganitong kaso ang kumpanya noon. Dahil hindi nagpaliwanag ng malinaw si Chon Hyang sa kanyang layunin, hindi alam ni Hakdo na nahihirapan siya. Hanggang sa sinabi ito ni Dan-hee kay Hakdo, agad siyang nakipag-ugnayan sa universidad para tulungan si Chon Hyang sa scholarship. Si Chon Hyang naman ay naghahanda ng pumunta sa Jeonju para hanapin ang kakilala ng kanyang ina nang makatanggap siya ng tawag mula sa universidad. Nagbalita na nakakuha ng scholarship si Chon Hyang kaya labis siyang natuwa, kaya nagbago ang isip niya at hindi na siya tumuloy sa Jeonju. Paglabas niya ng pinto ay nakita na niya si Mong Ryong. Ang dahilan kung bakit naroon siya ay para hanapin din si Chon Hyang. Pagkatapos maghiwalay ay wala namang alitan sa pagitan nilang dalawa, nalulungkot lang siya sa kanilang pag-ibigan. Sinabi ni Mong Ryong na labis siyang nasasaktan dahil ayaw na ni Chon Hyang na makasama pa siya at uminom siya ng uminom hanggang sa malasing. Napilitan si Chon Hyang na dalhin si Mong Ryong sa isang inn para pansamantalang magpahinga, ngunit nakita sila ni Hakdo na nagkamali ng akala kaya nagpasya siyang kanselahin ang scholarship. Nang nagmadaling tumakbo si Chon Hyang sa paaralan dahil ito na ang huling araw ng pag-enroll, nakatanggap siya ng balita na nakansela ang scholarship na labis niyang ikinagulat. Hindi na makakapag-aral pa si Chon Hyang, nakipagkita siya kay Mong Ryong sa huling pagkakataon para magpaalam. Kahit na naghiwalay sila, hindi pa rin sila diborsyado sa papeles dahil ayaw mangyari iyon ng kanyang ama, ayaw magpaalam ni Mong Ryong kay Chon Hyang. Niyakap lang niya ito at nag-schedule na magkita sila sa Seoul. Ngunit hindi alam ni Mong Ryong na hindi pala nag-enroll si Chon Hyang. Naghintay siya sa harap ng silid-aralan para hanapin ito, ngunit hindi niya nakita. Nang makita niya si Choi Jin, nalaman ni Mong Ryong na walang bagong estudyante sa departamento na nagngangalang Chon Hyang. Tumakbo siya para hanapin ang staff para kumpirmahin at nalaman niyang hindi pala ito nakakuha ng scholarship. Labis na nagsisi ang buong pamilya nang marinig ang balita dahil hinayaan nilang umalis si Chon Hyang. Gusto nilang hanapin ito at pauwiin, ngunit tuluyan ng pinutol ni Chon Hyang ang lahat ng komunikasyon. Ayaw ring sabihin ng mga kaibigan kung nasaan ito. Sa panahong ito, lumipat si Chon Hyang at ang kanyang ina sa Seoul sa tulong ni Hakdo at nagbebenta pa siya ng accessories para kumita ng pera para sa pamumuhay. Isang araw habang naglalakad si Mong Ryong ay nakita niya ang isang babae na gumagamit ng strap na katulad ng ginawa ni Chon Hyang para sa kanya. Dali-dali siyang nagtanong kung saan niya ito binili. Nang marinig niyang nabili ito sa isang kalapit na tindahan ay agad na tumakbo si Mong Ryong doon. Ito ang lugar kung saan nagde-deliver si Chon Hyang para sa may-ari, ngunit nakalulungkot na hindi niya ito nakita. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Chon Hyang ay nakita niya ang kanyang ama na naghihintay sa kanya. Sa loob ng panahong iyon ay palagi siyang nakonsensya dahil pinayagan niyang umalis ito. Hindi niya alam na nahihirapan pala si Chon Hyang sa buhay at umaasa rin siyang magkabalikan sila ni Mong Ryong. Ngunit ayaw pa ring makita ni Chon Hyang si Mong Ryong. Sa panahong ito ay madalas silang magkasama ni Hakdo, bahagi na rin ito ng trabaho. Napili si Chon Hyang na maging tagapagtustos ng props para sa film crew sa kumpanya nito. Pagkatapos ng trabaho, hindi lang dinala ni Hakdo si Chon Hyang para maghapunan sa isang marangyang restaurant, kundi binilhan pa siya ng mga bagong damit. Gumawa siya ng dahilan na kunwari ay kailangan ni Chon Hyang na gumanap sa isang eksena sa pelikula para mapilitan siyang tanggapin ito at mag-date sila. Samantala, walang tigil si Mong Ryong sa pagmamakaawa kay Jae-hyuk na sabihin sa kanya ang address ni Chon Hyang. Kahit bugbog sarado siya kay Jae-hyuk, hindi lumaban si Mong Ryong at patuloy pa ring nagmakaawa. Sa huli, lumambot din ang puso ni Jae-hyuk at sinabi na nito kay Mong Ryong. At isiniwalat pa na gusto ni Chon Hyang si Mong Ryong. Nang malaman ang lahat ay dali-daling tumakbo si Mong Ryong para hanapin si Chon Hyang. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagpapahayag na ng damdamin si Hakdo sa kanya. Kinuha niya ang gift box na may mamahaling kwintas, umaasa na tatanggapin ito ni Chon Hyang pati na rin ang kanyang pag-ibig. Natigilan sandali si Chon Hyang, hindi niya inakala na ang isang mayaman na tulad ni Hakdo ay magkakagusto sa isang ordinaryong babae na tulad niya. Nag-aalangan si Chon Hyang na tanggihan si Hakdo dahil malaki ang utang na loob niya rito. Dahil alam ito ni Hakdo ay binigyan niya pa ito ng oras para mag-isip at pansamantalang panatilihin muna ang kwintas na ito. Naghintay si Mong Ryong na umalis muna si Hakdo bago siya naglakas loob na puntahan si Chon Hyang. Inusisa niya kung bakit siya laging umiiwas sa kanya nitong nakaraan. Lalo pang ayaw makipagtalo ni Chon Hyang sa taong ito. Ayaw na niyang makialam pa dahil hiwalay na sila. Nagtatalo pa silang dalawa nang marinig nilang umuwi na ang ina. Dali-dali niyang itinulak si Mong Ryong para magtago sa isang sulok at sinabihan siyang huwag magpakita. Nagtataka si Mong Ryong kung bakit kailangan niyang magtago sa kanyang biyenan. Nang marinig niya ang pagsigaw nito, laging sinisisi ng ina si Mong Ryong dahil sinira nito ang buhay ng kanyang anak. Kung magkikita silang muli ay hindi raw niya ito patatawarin. Mula nang malaman niyang gusto ni Hakdo si Chon Hyang ay mas nag-alala pa si Mong Ryong tungkol sa kanya. Nalaman niya sa pamamagitan ni Chaerin na napakayaman nito.
Siya ang may-ari ng isang malaking kumpanya ng entertainment samantalang siya ay isang estudyante pa lamang sa kolehiyo na hindi pa kumikita ng pera. Sa mga araw na ito, kahit nakasama niya si Cherin, ay si Chon Hyang pa rin ang iniisip ni Mong Ryong. Nang makita niya ang pagbagsak ng niebe, nag-aalala siyang baka mahirapan ito sa pagtitinda sa labas, habang iniisip pa lang niya ito ay kumilos na agad si Hakdo. Nagpadala siya ng mga empleyado para tulungan si Chon Hyang na magtayo ng tent para maiwasan ang niebe at inutusan silang maging handa anumang oras na kailanganin siya ni Chon Hyang. Si Mong Ryong naman ay bumili ng isang pares ng guwantes at palihim na nagpunta sa bahay ni Chon Hyang at inilagay ito sa jacket niya. Umaasa siyang makakatulong ito kay Chon Hyang na panatilihing mainit ang katawan habang nagtitinda sa labas. Nang matuklasan ni Chon Hyang ang mga guwantes ay labis siyang natuwa. Kinabukasan ay ibinalik niya ang regalo kay Hakdo. Sa huli, ang nararamdaman niya para sa kanya ay pasasalamat lamang at hindi pag-ibig. Ngunit nagpumilit si Hakdo na panatilihin ito ni Chon Hyang. Inanyayahan din niya itong dumalo sa film festival. Hindi pa huli ang lahat para tanggihan siya kapag natapos na ang party. Sa kabilang banda, ang mga kaibigan ay gustong paglapitin sina Chon Hyang at Mong Ryong. Kaya hinilin lang nila ang dalawa na dumalo sa kasal ng kanilang guro upang bigyan sila ng pagkakataon. Parehong nagsinungaling ang bawat isa na hindi sila pupunta, ngunit pagdating nila sa simbahan. Nang magkita sina Chon Hyang at Mong Ryong ay alam na nilang naloko sila. Binalak niyang tumalikod at umalis, ngunit pinigilan siya ni Jae Hyuk at pinilit na sumakay sa tren. Labag sa loob na dumalo sina Mong Ryong at Chon Hyang sa kasal ng hindi masaya. Nang hiningan siya ng tulong ng isang tiyahin na magbantay ng bata, inakala ng lahat na ito ay anak ni Chon Hyang at Mong Ryong. Dahil hindi pa alam ng sinuman na naghiwalay na sila, hinangaan sila ng mga junior at ginawa silang huwaran para sa ideal na kasal. Sa kasal ng guro, inanyayahan sina Chon Hyang at Mong Ryong na umawit para batiin ito. Umaasa ang lahat na ito ay magiging isang maligayang kasal. Nang makita ni Chon Hyang na maayos na natapos ang kasal, ay masaya rin siya para sa guro. Ngayon niya lang naunawaan kung ano ang pakiramdam ng ikasal sa taong mahal mo. Matagal na rin nang bumalik sila sa Namwon, ayaw palampasin ni Mong Ryong ang pagkakataon, kaya inanyayahan niya si Chon Hyang na mag-date sila. Sino ang mag-aakala na nang marinig ni Cherin ang balita na pumunta sila sa Namwon para dumalo sa kasal, ay tinawagan niya agad si Mong Ryong at pinilit itong bumalik. Kahit pa nagbigay ng dahilan si Mong Ryong para tumanggi, hindi sinasadyang narinig ito ni Chon Hyang. Ayaw niyang pahirapan pa ito kaya kinanselan niya ang date at bumalik na sa Seoul. Pagdating niya sa bahay ay nakita niya si Hakdo na naghihintay sa kanya, kaya hindi na siya makatanggi at sumama na rito sa party. Hindi niya inakala na dito niya makikita si Mong Ryong at Cherin. Kahit may kani-kanya silang kapareha, ang bawat isa ay ang kabilang panig pa rin ang iniisip. Nang araw na iyon ay biglang nagkaroon ng short circuit sa party. Ang malakas na pagsabog ay nagdulot ng gulat sa lahat at nagtakbuhan sila habang nagkakagulo nang muntik nang madaganan si Chon Hyang ng post ng ilaw. Sumugod si Mong Ryong para iligtas siya, ngunit dahil sa pagka-short circuit, inakala ni Chon Hyang na si Hakdo iyon. Tiningnan niya ang buttons ng damit na hawak niya at inihambing ito. Saka lang niya napagtanto na si Mong Ryong pala ang nagligtas sa kanya, kaya labis siyang nagpasalamat. Dali nilapitan si Chon Hyang, ngunit bigla niyang napansin na nawawala ang mamahaling kwintas. Balisang-balisa silang naghanap sa lahat ng dako, ngunit hindi pa rin nila ito nakita. Lalo pa naman ni Chon Hyang na isauli ito kay Hakdo, ngunit hindi niya alam kung saan kukuha ng pambayad. Upang matulungan siya, umuwi si Mong Ryong para humingi ng pera sa kanyang ina, ngunit hindi siya pinayagan. Wala siyang nagawa kundi ipangbenta ang kanyang kayamanan, ang espada, upang makakuha ng pera. Ipinagpalit niya ito para makabili ng panibagong kwintas, at pagkatapos ay dali-dali niyang ipinakita ito kay Chon Hyang at nagsinungaling na siya mismo ang nakakita nito. Hindi nagduda si Chon Hyang at ibinalik niya ito kay Hakdo habang tinatanggihan ang pag-ibig nito. Sa bahay, dinala ng ama ang kanyang kasamahan sa trabaho at naghanda silang ipakita ang kayamanan. Nang buong pagmamalaking binuksan niya ang kahon, wala na ang espada kundi bandila na lang. Hindi na kailangan pang sabihin pa kung sino ang may kagagawan. Kaya, nagalit siya at hinabol ang kanyang anak sa kalye. Nakuha niya si Mong Ryong ngunit nakatakas ito, kaya lalong nagalit ang ama. Dahil sa takot na umuwi, nagtago si Mong Ryong buong gabi. Samantala, hinanap siya ng kanyang ama sa mga bahay ng kaibigan at ikinuwento rin niya ito kay Chon Hyang na may tono ng pagkadismaya. Ngayon alam ko na kung bakit mo iniwan si Mong Ryong. Talaga namang anak siyang sumisira sa pamilya. Talikuran na lang natin siya ngayon, hindi ko na siya ituturing na anak ko. Naisip ni Chon Hyang na siguradong may dahilan si Mong Ryong kaya niya ginawa iyon. Kaya hinanap niya ito sa lahat ng dako, ngunit wala pa ring resulta. Pag uwi niya, nalaman niyang nandoon si Mong Ryong. Tinanong ni Chon Hyang kung ano ang ginawa niya sa pera, ngunit ayaw itong sabihin ni Mong Ryong. Kaya nagalit siya at gusto niyang paalisin ito. Ngunit dahil kinakampihan siya ng kanyang ina, napilitan siyang papuntahin si Mong Ryong na tumuloy. Ilang araw na siyang hindi nagpapalit ng damit, kaya ngayon, inutusan ng ina si Mong Ryong na hubarin ito para labhan. Pagkatapos ay lalabas siya upang bumili ng ibang damit. Habang wala pa ang ina, naunang umuwi si Chon Hyang, at nang makita niyang hubad si Mong Ryong, binigyan niya ito ng kumot para ibalot. Noong oras na iyon, biglang tumunog ang doorbell. Inakalang umuwi na ang ina, kaya masayang lumabas si Mong Ryong para magbukas ng pinto. Ngunit laking gulat niya, si Hakdo pala iyon. Hindi maiwasang mabigla si Hakdo nang makita si Mong Ryong na hubad at kasama si Chon Hyang nang nag-iisa. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Chon Hyang na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan at inanyayahan si Hakdo na pumasok. Nang makita niya si Hakdo na pumunta kay Chon Hyang, labis na nainis si Mong Ryong. Kaya lumabas siya upang maging istorbo at humanap ng paraan para
para paalisin si Hakdo. Napilitan si Chon Hayang na makipag-usap sa kanya sa labas. Ang dahilan ng pagpunta ni Hakdo ay gusto lang niya itong pigilan. Hindi niya inakala na tatanggihan siya ni Chon Hayang dahil sa isang walang kwentang tao, tulad ni Mong Ryong. Mariing sinabi ni Chon Hayang na tinanggihan niya si Hakdo dahil kay Mong Ryong. Ngunit hindi ito dahil gusto niyang makipagbalikan sa kanya, kundi dahil gusto niyang tapusin na ang relasyon nila ni Mong Ryong. Sa panahong ito, dahil galit pa rin ang kanyang mga magulang, hindi pa siya makauwi. Habang nananatili si Mong Ryong upang tumulong kay Chon Hayang sa gawaing bahay, inagaw ng may-ari ang lalagyan ng labada. Gumawa pa siya ng maraming panali para sa kanya, ngunit habang naglalaro ang dalawa, hindi sinasadyang nabasag ni Chon Hayang ang garapon ng toyo. Pati ang puting kurtina ng may-ari ay nahulog at ininom ang lahat ng tubig. Nang malaman ito, nagalit ang may-ari at gusto niyang paalisin silang dalawa. Pinilit ni Chon Hayang na paalisin si Mong Ryong na lang at bumalik upang pakiusapan ang may-ari, ngunit ayaw pa ring baguhin ng may-ari ang isip niya. Biglang nakita niya ang anak na lalaki ng may-ari na nag-aaral sa ika-12 baitang at naghahanda para sa pagsusulit sa universidad. Nakaisip kaagad si Chon Hayang ng isang ideya. Kaya, tinawag niya si Mong Ryong pauwi sa matamis na boses at naghanda ng isang disenteng hapagkainan para sa kanya. Habang kumakain si Mong Ryong, nakaramdam siya ng takot. Kinailangan niyang tanungin si Chon Hayang kung ano talaga ang nangyayari at kung bakit bigla siyang naging mabait sa kanya. Lumalabas, ipinakilala niya ito bilang isang estudyante sa Universidad ng Korea. Makakatulong siyang magrepaso sa anak ng may-ari upang makapasa sa pagsusulit papasok sa prestihiyosong paaralang ito. Dahil dito, labis na natuwa ang may-ari, hindi lang sila pinaalis, kundi ipinagkatiwala pa niya ang kanyang anak kay Mong Ryong. Ang problema, hindi siya kasing galing ng ipinagmamalaki ni Chon Hayang. Ang tao rin na tumulong kay Mong Ryong na makapasok sa universidad ay siya. Kahit gusto niya itong turuan, napakahirap talaga ng bata. Pati ang takdang aralin ni Mong Ryong ay humingi rin ng tulong kay Chon Hayang. Kinabukasan, pumunta siya sa klase ngunit nakalimutan niya ito. Dinala niya ito sa paaralan at ibinigay sa kanyang kaklase para ipasa kay Mong Ryong. Pag-alis, hindi sinasadyang nakita ni Chon Hayang si Cherin at ang kanyang mga kaibigan. Kinutya pa siya ng mga ito dahil hindi nag-aaral sa universidad kaya labis siyang nalungkot. Kasabay nito, sa buong panahong iyon, palaging nananatili si Mong Ryong sa bahay ni Chon Hayang. Nagbalik sila sa dating pagiging malapit na labis na ikinatuwa ng ina. Kaya, madalas niyang ipinapaalam ang sitwasyon sa ama. Nagplano pa silang dalawa na magkutsabahan. Pinalabas nilang dalawa ang kanilang mga anak para mag-shopping bilang paghahanda sa isang di malilimutang gabi. Sa bahay, inasikaso ni Jae-hyuk at Dan-hee ang pagdekorasyon ng lahat. Ginawa nilang mas lalong romantiko ang kanilang silid. Nang pumasok ang dalawa sa silid, labis silang nagulat. Doon lang nila nalaman na ito pala ang plano ng kanilang mga magulang. Biglang nagkaroon sila ng hiya sa mga gamit na inihanda na sa kama. Kaya, nahihiya siyang bumalik para bendahehan at humingi ng tawad. Sa sandaling iyon, biglang naging awkward ang kapaligiran. Pareho silang hindi alam kung ano ang susunod na gagawin, kaya nanood na lang sila ng Z. Pero ang inakala nilang palabas ay puro eksena rin na lalong nagdulot ng kahihiyan sa kanilang dalawa. Pareho silang naging tahimik at nalito. Naghanap sila ng paksang mapag-uusapan upang maalis ang awkwardness, kaya naglinis na lang sila ng kwarto. Sa sandaling iyon, tumawag si Cherin. Narinig niya mula kay Hakdo na nakatira si Mong Ryong kasama si Chon Hayang. Kaya, hindi na siya maaaring magsinungaling pa. Kung hindi pa rin lalabas si Mong Ryong, papasok siya sa loob. Sa narinig niya, wala siyang nagawa kundi lumabas para makipagkita kay Cherin. Ipinaliwanag niya sa kanya na nagtatago lang siya sa kanyang ama, kaya pansamantala lang siya rito. Para walang ma-awkward, tumakbo si Mong Ryong kay Jae-hyuk at humingi ng pahintulot na matulog doon. Kaya, nabigo rin ang plano ng lahat. Sa kabilang banda, hindi lang si Cherin ang humadlang sa kanilang mag-ugnayan. Nakipagkita rin si Hakdo kay Mong Ryong. Gusto niyang hilingin na layuan niya si Chon Hayang dahil naghiwalay na rin lang naman sila. Si Mong Ryong ang nakaraan at siya naman ang kasalukuyan at kinabukasan niya. Ngunit para kay Mong Ryong, naniniwala siyang siya ang mas karapat-dapat na makasama ni Chon Hayang. Nakita niyang nahihirapan siya sa pagtitinda sa labas. Pinayuhan ni Mong Ryong si Chon Hayang na umuwi at magpahinga at hayaan na siyang bahala sa lahat. Nagpustahan pa sila na kung ilan ang mabenta. Ganoon din karami ang hiling na gagawin ni Chon Hayang para kay Mong Ryong. Gayunpaman, tila hindi madali ang pagtitinda. Maghapon siyang nag-ingay hanggang sa halos maubusan na siya ng laway. Ngunit kaunti lang ang nabenta. Sa ganitong takbo, baka umuwi siyang walang dala. Kaya, biglang nagkaroon ng ideya si Mong Ryong. Dinala niya ang lahat sa universidad kung saan maraming babaeng estudyante. Sinabi niya sa kanila na dahil sa pagtitinda, wala nang oras ang kanyang kasintahan para makipag-date. Kaya, humingi siya ng tulong na bilhin ang mga paninda upang magkaroon siya ng sapat na oras na makasama ito. Nang marinig iyon, humanga ang mga babaeng estudyante sa pagmamahal ni Mong Ryong para sa kanyang kasintahan. Kaya, marami silang dumagsa upang bumili ng mga paninda. Nagkataong dumaan si Cherin at nakita niya si Mong Ryong. Hindi siya natuwa sa ginagawa nito. Dapat ay hindi na niya ito sinasaktan pa matapos nilang maghiwalay ni Chon Hayang. Bakit kailangan niyang tulungan si Chon Hayang? Maging si Mong Ryong ay hindi niya maintindihan kung bakit ganoon
naroon siya. Marahil ay unti-unti na siyang umiibig dito. Ngayon, matagumpay na natapos ni Mong Ryong ang kanyang misyon at gusto niyang tuparin ni Chon Hayang ang kanyang pangako. Ang hiling na gusto ni Mong Ryong ay makipag-date sa kanya. Sabik na sabik sila kaya hindi na sila natulog sa gabing iyon. Nagkaroon sila ng napakasayang sandali na magkasama. Kinagabihan, nagkayayaan silang pumunta sa isang inuman para maglaro at uminom ng alak. Dahil talo si Chon Hayang, marami siyang nainom. Nang kailangan na siyang ihatid, biglang tumawag si Charin. Alam niyang siguradong kasama ni Mong Ryong si Chon Hayang, kaya hiniling niyang hiwalayan na niya ang kanyang dating asawa at makipagbalikan sa kanya. Sinabi ni Charin na maghihintay siya hanggang sa dumating si Mong Ryong, ngunit wala siyang balak na umalis. Kung sasabihin lang ni Chon Hayang ang mga salitang huwag kang umalis, tiyak na mananatili si Mong Ryong, ngunit hindi niya inaasahan. Sinabi pa niya kay Mong Ryong na makipagkita kay Charin na ikinadismayan niya at umalis. Ngunit hinabol niya ito at sinabi kay Mong Ryong na maghihintay siya. Maging desidido na siya sa babaeng iyon at bumalik sa kanya. Nang marinig ang mga salitang ito mula kay Chon Hayang, hindi na nag-atubili pa si Mong Ryong. Agad siyang tumakbo kay Charin at sinabi ang lahat ng kailangan niyang sabihin. Nang malaman ni Charin na umibig si Mong Ryong kay Chon Hayang, hindi niya ito matanggap. Nagdusa siya at nagmakaawa sa kanya na manatili sa kanyang tabi. Tulad ng dati na humihingi si Mong Ryong ng kaunting pagmamahal kay Charin, ngunit huli na ang lahat ngayon. Samantala, tumawag si Hakdo sa mga tao doon. At nalaman niyang lasing si Chon Hayang at nangangailangan ng maghahatid sa kanya pauwi. Kaya, nagmamadali siyang nagmaneho patungo sa lugar na iyon. Sakto namang dumating si Mong Ryong ng karga ni Hakdo si Chon Hayang at inihahanda na siyang dalhin sa kotse. Dali-dali mong bitawan ang babae ko. Sumigaw siya ng malakas kaya narinig iyon ng lahat ng naroon. Pagkatapos niyang sumigaw, agad niyang inagaw si Chon Hayang mula kay Hakdo. Ngunit hindi rin nagpatalo ang kalaban. Ayaw niyang bumitaw. Sa paghatak nila, nasuka si Chon Hayang. Pagkatapos sumuka, yumakap siya kay Mong Ryong. Ang kilos na ito ay tila sagot na pinili na niya ito. Kaya, madali na ring naihatid ni Mong Ryong si Chon Hayang pauwi. Inalagaan niya ito ng buong pag-ingat. Ngunit nang magising si Chon Hayang kinabukasan, wala siyang naalala sa anumang nangyari sa pagitan nila ni Mong Ryong. Ang natatandaan lang niya ay dumating si Hakdo para sunduin siya kagabi. Natakot siyang baka naging bastos siya dito. Kaya, hiniling ni Chon Hayang na magkita sila upang humingi ng tawad. Nagulat si Chon Hayang nang makita si Hakdo na masayang tumatawa. Dahil sa dati, lagi siyang seryoso. Ngayon, dahil siguro sa pagsusuka ni Chon Hayang sa kotse, kaya napatawa siya na nagpasaya rin sa kanya. Walang humpay na nag-usap ang dalawa sa taksi at nakalimutan nila ang oras. Kaya, nag-aalala si Mong Ryong sa bahay. Paulit-ulit siyang tumawag ngunit hindi sumasagot si Chon Hayang kaya nagpasya siyang hanapin ito. Hindi niya inaasahan na makikita niya itong kasama si Hakdo sa parke. Dahil sa labis na galit, umalis si Mong Ryong. Pag-uwi ni Chon Hayang, galit siyang nakipagtalo rito. Dahil hindi alam ni Chon Hayang kung bakit galit si Mong Ryong. Kaya, inakala niyang wala itong dahilan para makipagtalo sa kanya. Samantala, ang ina, dahil matagal nang walang balita tungkol sa kanyang anak, nagpunta sa isang manghula upang tanungin kung nasaan si Mong Ryong ngayon. Hindi inaasahan, sinabi ng manghula na namatay na ito, na ikinagulat ng ina at nagkasakit siya. Nabalitaan iyon ni Cheji kaya binisita niya ang ginang. Nang malaman niyang hinahanap ng ginang ang kanyang anak, sinabi niya sa ina kung nasaan si Mong Ryong. Sinundan niya ang address at nagulat siya nang makita niya ang kanyang mahal na anak na lalaki na naglalaba sa gitna ng malamig na panahon. Bukod pa rito, nakatira pa siya sa bahay ng kanyang dating manugang. Labis na nagalit ang ina dahil naglakas loob siyang utusan ang kanyang anak. Bukod pa rito, itinago pa niya ang katotohanan na nakatira si Mong Ryong dito nang hindi sinasabi sa kanya. Agad siyang pinilit na umuwi si Mong Ryong ngunit gusto pa rin niyang manatili rito. Ayaw namang masaktan ni Chon Hayang ang damdamin ng ginang. Kaya, inayos niya ang lahat ng gamit ni Mong Ryong at pinayuhan siyang umuwi na. Sinubukan pa lang tumutol ni Mong Ryong nang pinalabas na siya ni Chon Hayang. Dahil wala na siyang mapuntahan, tumuloy na lang siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Gustong magkaayos ang dalawa kaya tumawag si Jae-hyuk kay Chon Hayang. Sinubukan niyang kumbinsihin siyang payagan na si Mong Ryong na bumalik ngunit wala itong epekto. Ngunit nang binitbit niya ang mainit na kaldero ng pansit at muntik na siyang mapaso. Naalala niya kung paanong laging ginagawa ni Mong Ryong ang mga bagay na iyon para sa kanya noong narito pa siya. Nagsimula na rin siyang mamiss ito. Isang araw sa pagsakay ng bus pa uwi, nakatulog si Chon Hayang na nakatagilid ang ulo at inalalayan siya ni Mong Ryong. Maya-maya, nagising siya at bumaba ng bus bago niya napansin ito. Matagal na niyang gustong makipagkasundo kay Mong Ryong. Kaya, tinawagan niya ito at inanyayahang maglaro ng isang pustahan. Kung makakatakbo si Mong Ryong patungo sa kanya sa loob ng isang minuto, papayagan niya itong umuwi. Pagkarinig nito, ginamit ni Mong Ryong ang lahat ng kanyang lakas upang tumakbo. Sa wakas, nakarating din siya kay Chon Hayang. Bagamat huli na, pinayagan pa rin niya itong makabalik at manirahan kasama niya. Samantala, upang maging daan na magkasundo ang dalawa, ibinigay ng ama sa kanyang asawa ang halagang dating inilaan para sa matrikula ni Chon Hayang. Pinagawa niya sa ina na ibigay iyon sa kanyang biyenan upang matulungan si Chon Hayang na makapagbukas ng sarili niyang negosyo. At ang bagay na ito ay hindi dapat malaman ng manugang. Kaya, nagkaroon si Chon Hayang ng sapat na puhunan para makapagbukas ng sarili niyang tindahan, kaya labis siyang natuwa. Noong araw ng pagbubukas, nagdala ng prutas ang biyenan para batiin siya. Pagkakita niya sa ama, agad siyang humingi ng tulong upang dalhin si Mong Ryong pauwi. Bagamat sa harap ay sinabi ng ama na maaari niyang itaboy ang kanyang anak kung magkakamali ito. Ngunit pag-alis, lihim niyang sinabihan si Mong Ryong na dapat siyang magtagumpay sa pagdadala ng kanyang manugang pauwi.
pauwi. Pagdating ng gabi, pagkasara pa lang ng tindahan, saka pa lang dumating si Hakdo. Gusto sana niyang pumunta para suportahan ang pagbubukas, ngunit dahil abala siya sa trabaho, nahuli siya. Dahil sa pagkahiya, inanyayahan niya silang kumain ng hapunan. Binigyan pa ni Chon Hayang si Hakdo ng isang maliit na regalo bilang pasasalamat. Ngunit nagselo si Mong Ryong dahil dito, kaya hindi siya makatulog sa gabing iyon. Nang marinig ni Chaerin ang balita na nagbukas ng tindahan si Chon Hayang, dinala rin niya ang kanyang mga kaibigan. Bagamat nagpakita siya ng suporta, ang totoo ay gusto lang niyang ipahiya si Chon Hayang. Dahil ang kanyang ina ay isang tagagawa ng alahas, sadyang hiniling pa ni Chaerin kay Chon Hayang. Iimprenta ang larawan nila ni Mong Ryong sa binili niyang item. Nang makita niya si Chon Hayang na malungkot na sumusunod sa hiling ni Chaerin, galit na inagaw ni Mong Ryong ang larawan. Hindi niya pinayagan si Chon Hayang na pilitin ang sarili na gawin ang mga bagay na ayaw niya, dahil ito ay lalo lamang magpapabigat sa damdamin ni Mong Ryong. Pagkatapos, pumunta siya kay Chaerin at hiniling na huwag na niyang guluhin pa ang kanilang buhay. Ngunit sa mata ni Chaerin, hindi raw mahal ni Mong Ryong si Chon Hayang. Nagpumilit siyang ang damdamin ni Mong Ryong kay Chon Hayang ay awa lamang, dahil hindi niya makuha ang lalaking iyon para sa sarili niya. Labis na kinamuhian ni Chaerin si Chon Hayang. Nakipagkita siya ng sarilinan kay Hakdo at pinag-usapan ang plano na bilhin ang karapatan sa paggawa ng alahas ni Chon Hayang. Bagamat hindi sinabi ni Chaerin ang kanyang layunin, sigurado siyang ito ay magiging kapaki-pakinabang kay Hakdo, kaya pumayag siya. Mabilis silang lumagda sa kontrata at nagdala rin ito ng kita sa magkabilang panig. Upang ipagdiwang ang malaking negosyo ni Chon Hayang, personal na pumunta si Mong Ryong sa supermarket upang bumili ng pagkain. Pagkatapos ay umuwi siya at nagluto ng masaganang handa para sa kanya. Ginawa niya iyon para lang hintayin si Chon Hayang na umuwi at kumain kasama niya. Ngunit pinilit ni Chaerin siyang dumalo sa party ng kumpanya, kaya naiwan si Mong Ryong na naghihintay ng matagal sa bahay. Pagkatapos, sadyang sinabi niyang lasing si Chon Hayang at pinapunta siya para sunduin ito. Habang sadyang nagisinungaling siya kay Chon Hayang na pinirmahan niya ang kontrata dahil mismo sa kahilingan ni Mong Ryong. Sinabi niya rito na ang ginagawa niya para kay Chon Hayang ay awa lamang. Bukod pa rito, ang tindahan din daw na iyon ay galing sa pera ng kanyang mga magulang. Nagulat si Chon Hayang sa narinig niya, hindi niya agad maipaniwala na totoo ang narinig niya. Samantala, lumabas na si Chaerin at nag-ayos na kay Hakdo. Naghintay silang dumating si Mong Ryong para magtulungan. Sadyang dinala ni Chaerin si Mong Ryong sa harap ng lahat. Pagkatapos ay sadyang ibinagsak ang kwintas na ibinigay niya rito. Para paniwalaan nilang si Mong Ryong ang kasintahan ni Chaerin. At ipinagmalaki na mula pa noong high school, siya pa rin ang mahal ni Mong Ryong. Nakita iyon ni Chon Hayang nang bumalik siya, kaya nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ngayon, kahit anong paliwanag pa ni Mong Ryong, huli na. Umuwi si Chon Hayang na bigo at nagmamadaling sumunod si Mong Ryong. Gusto niyang patunayan na hindi lang ito isang hindi pagkakaunawaan. Mahal kita Chon Hayang, hindi ganoon ang nangyari. Mangyaring maniwala ka sa akin, anong magagawa ko, hindi kita mahal, Mong Ryong. Nang magsara ang pinto ng elevator, naramdaman ni Mong Ryong na kapag natapos na rito, wala na silang pagkakataon pa sa isa't-isa sa hinaharap. Kaya, nagmadali siyang bumaba ng hagdan, sinusubukang habulin si Chon Hayang ngunit nang makita niya ito, humadlang si Hakdo at hindi na siya binigyan ng pagkakataong makipag-usap kay Chon Hayang. Pag-uwi niya sa bahay, nang makita niya ang desenteng handa na inihanda ni Mong Ryong, nagulat si Chon Hayang at pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Ang patuloy na paggawa niya ng ganoon ay nagpapahirap lang sa kanya. Nahihirapan siyang kumala sa kanilang relasyon. Sa labas, nagsimula nang dumating ang mga kaibigan upang batiin si Chon Hayang. Nang makita nila si Mong Ryong na nakatayo sa labas at hindi makapasok, isinama na lang nila ito. Nagtipon-tipon ang lahat ngunit ang kapaligiran ay tila hindi komportable. Upang hindi na maapektuhan ang kanilang mga kaibigan, lumabas na lang silang dalawa upang ayusin ang kanilang problema. Tinanong ni Mong Ryong si Chon Hayang kung galit ba siya sa kanya. Napakahirap na nang dinanas mo dahil sa akin, kaya hindi sapat ang isang salita lang para sabihin ang lahat. Kaya, ibig sabihin hindi ka galit sa akin, tama. Para sa akin, sapat na iyon. Kapag naayos na natin ang lahat, subukan nating mag-usap muli ha. Punong-puno ng pag-asa si Mong Ryong na maaari silang maging masaya muli tulad ng dati. Ngunit kinabukasan, iniiwasan na naman siya ni Chon Hayang at sumakay sa kotse ni Hakdo. Gusto lang ni Chon Hayang na sumuko si Mong Ryong ngunit lalo lang itong nagpursigi. Pagkatapos ng klase, agad siyang pumunta sa tindahan upang makita si Chon Hayang. Inakala niyang magkakaroon pa sila ng mas maraming oras na magkasama, ngunit aalis na pala ito dahil mailakad sila ni Hakdo habang kumakain silang dalawa. Binanggit niya ang tungkol sa diborsyo, ngunit ayaw pa ring tuluyang ayusin ni Chon Hayang. Dahil labis niyang iginagalang ang ama ni Mong Ryong, hindi siya maaaring magdiborsyo at bigin ito. Pagkatapos kumain, humingi ng tulong si Hakdo kay Chon Hayang na samahan siyang magtingin ng bahay. Dahil gusto niyang humanap ng isang lugar na may mainit na kapaligiran tulad ng bahay ni Chon Hayang. Inimbitahan din ni Hakdo ang mga kaibigan nito sa restaurant at naiwan si Mong Ryong na nag-iisa. Nakakulong siya sa tindahan. Ngunit palaging naiisip niya ang tungkol sa date ni na Hakdo at Chon Hayang kaya hindi siya mapakali. Kaya, pumunta siya sa hintuan ng bus at naupo ng nakabaluktot dahil sa lamig, naghihintay na makabalik ito. Tumigil na sana si Hakdo sa hintuan. Handa na niyang ibaba si Chon Hayang ngunit nang makita niya si Mong Ryong, agad niyang inabala ang atensyon ni Chon Hayang at inihatid na lang siya pauwi. Matagal lang naghihintay ngunit hindi pa rin dumarating si Chon Hayang. Nag-aalala si Mong Ryong kaya tinawagan niya ito at nalaman niyang matagal na pala itong nakauwi. Kinabukasan, habang naglalaba, nagulantang siya nang makita
nakita niyang naiwan niya ang kanyang pitaka. Kaya nabasa ang mahalagang litrato ng kanyang ama at hindi na ito maaayos pa kaya labis siyang nalungkot. Pagdating niya sa tindahan, binulabog pa siya ni Cherin. Binalaan siya na huwag nang sundan si Mong Ryong dahil si Cherin ang mahal niya. Ang marinig ang mga salitang iyon sa oras na ito ay lalo lang nagpasira sa loob ni Chon Hyang. Hindi lang iyon, upang mapabilis ang paghihiwalay sa kanilang dalawa, muling inalok ni Cherin si Hakdo na magkaisa at habang nag-aatubili pa ito, narinig niya si Chon Hyang na sinabi, kung maaari niyang marinig mismo kay Mong Ryong na hindi siya nito mahal, susuko na siya. Dahil dito, nagpa siya si Hakdo na kailangan niyang pigilan ang dalawa na magkabalikan. Lihim niyang ginamit ang telepono ni Chon Hyang para tawagan si Mong Ryong sa opisina at kasabay nito, tinawagan niya ang kanyang mga tauhan para pigilan si Cherin na umalis para mag-overtime. Pagkatapos, sadyang humingi siya ng tulong kay Chon Hyang na kunin ang mga dokumento sa opisina. Ang pangunahing layunin ay para makita nito si Mong Ryong na tumatakbo papunta doon. Tuluyang nahulog si Chon Hyang sa patibong ni Hakdo at inakala niyang pumunta si Mong Ryong para makipagkita kay Cherin kaya labis siyang nalungkot. Pagdating niya sa bahay, ayaw na niya itong makita pa. Ngunit nang pumasok siya sa silid at nakita niya ang larawan ng kanyang ama na inayos ni Mong Ryong, labis na naantig si Chon Hyang. Inanyayahan niya itong lumabas at uminom kasama siya. Inakala niyang nagkaayos na silang dalawa, ngunit hindi. Sa pagkakataong ito ay talagang determinado si Chon Hyang. Sa wakas, sinabi niya ang mga salitang nagpapaalis kay Mong Ryong na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng kanilang relasyon. Bagamat labis na nagdurusa, hindi pa rin niya kayang isuko ang pagmamahal niya kay Chon Hyang. Pumupunta pa rin siya sa harap ng tindahan nito araw-araw. Nakikita si Chon Hyang na sumasama sa ibang lalaki. Ang kapalaran nilang dalawa ay tila naputol tulad ng kwintas na iyon. Hindi pumayag si Mong Ryong kaya sinubukan niya itong idikit muli, ngunit hindi niya magawa. Nagpasya siyang hanapin si Chon Hyang muli at hiniling na tulungan siyang idikit ito dahil mas mahalaga pa ito kaysa sa buhay ni Mong Ryong. Ngunit itinatapon lang ito ni Chon Hyang at sinabing hindi na maididikit pa ang naputol na kwintas. Tila pinapaalalahanan si Mong Ryong na huwag nang pilitin pa. Gayunpaman, hindi pa rin siya sumuko at nagpumilit na hanapin ang kwintas at kinabukasan ay dinala niya ito sa tindahan niya at idinikit sa board kasama ng isang sulat. Maghihintay ako sa iyo sa hintuan ng bus, bumalik tayo sa Nambon at magsimula muli. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa nababasa ni Chon Hyang, nakita na ito ni Hakdo. Siyempre, hindi niya hahayaang magkita pa ang dalawa. Kaya, itinago ni Hakdo ang sulat at nagsinungaling na hinahanap siya ni Manager Kim dahil sa isang mahalagang bagay. Ngunit nang makita niya si Manager, sinabi nitong walang problema at matagal nang tapos ang meeting, kaya nagduda si Chon Hyang. Habang nasa kotse, hindi sinasadyang binuksan niya ang lalagyan sa itaas at nahulog ang sulat ni Mong Ryong. Pagkatapos basahin, naintindihan ni Chon Hyang kung bakit itinago iyon ni Hakdo, ngunit huli na ang lahat ngayon. Natatakot siyang baka umalis si Mong Ryong kung hindi makakahintay kaya nagmamadali siyang sumakay ng taksi at tungo sa terminal ng bus, ngunit hindi niya inaasahan na pati ang panahon ay tila nagpapahirap kay Chon Hyang. Hindi pa nagtatagal ang biyahe, nag-traffic na. Kaya, nagpasya siyang bumaba sa kotse at tumakbo ng napakabilis patungo kay Mong Ryong. Ngunit pagdating niya, nakaalis na ang huling bus. Labis na nalungkot si Chon Hyang at pagtalikod niya para umuwi, biglang lumitaw si Mong Ryong at niyakap siya. Lumabas na hindi umalis si Mong Ryong at hinintay pa rin si Chon Hyang hanggang sa huling sandali. Naalis na nila ang lahat ng hindi pagkakaunawaan at masaya silang bumalik sa bahay na magkahawak kamay. Si Hakdo naman, hindi pa rin niya matanggap ang sakit na mawala ang minamahal niya matapos ang ilang beses niyang pagpaplano laban sa kanila. Wala siyang nagawa kundi pumili na magtrabaho sa ibang bansa para makaiwas sa katotohanan. Hindi sinasadyang narinig ni Chon Hyang ang balita na hindi maganda ang pakiramdam ni Hakdo, kaya pumunta siya sa opisina para bisitahin siya. Ngunit hindi siya pumasok at nag-iwan lang ng isang sulat na umaasang mag-iingat siya sa kanyang kalusugan. Inilagay ni Chon Hyang ang papel sa salamin ng kotse at bigla itong tumunog ng malakas. Narinig iyon ni Hakdo kaya lumabas siya at nakita niya si Chon Hyang. Nakita rin niya ang piraso ng papel kaya alam niya kung bakit siya dumating. Bagamat pinigilan ng lalaking ito si Chon Hyang na hanapin ang minamahal niya, hindi niya kailanman ginusto na sisihin siya. Umaasa rin siya na hindi na kailangan pang masaktan si Hakdo dahil sa kanya o kanino paman. Nang nagpaalam si Chon Hyang, nagpakita pa siya ng mga cute na galaw para kay Hakdo, na lalong nagpahirap sa kanya na bumitaw. Dali-dali siyang tumakbo para sundan si Chon Hyang at pinigilan siya at masakit na nagtanong, bakit hindi ako? Hindi mo ba ako kayang mahalin? Si Mong Ryong ang mahal mo. Nang marinig ni Hakdo ang sagot na ito, alam niyang wala na siyang pagkakataon. Ngunit hindi niya ito matanggap kaya kinanselan niya ang kanyang biyahe sa ibang bansa. Sina Chon Hyang at Mong Ryong naman, matapos nilang makumpirma ang kanilang damdamin. Gusto nilang maging mas malalim pa ang kanilang relasyon upang mapainit itong muli, ngunit biglang may sumingit. Dahil malayo ang trabaho ng ina, ipinadala niya sina Dan-hee at Jae-hyuk upang magbantay sa kanilang dalawa, baka mag-away na naman sila. Kaya nawalan sila ng pribadong espasyo. Sa tuwing gusto nilang magkasama, laging lumalabas na umaabala. Upang hindi na sila maistorbo ni Dan-hee, sinabi ni Chon Hyang sa kanyang matalik na kaibigan. Nagsimula na silang magkasundo ni Mong Ryong at nag-uumpisa muli. Samantala, natatakot naman ang kaibigan niya na nakikipag-ugnayan pa rin si Mong Ryong kay Cherin. Bagamat ayaw na niyang makialam sa babaeng iyon, 5 beses o 7 beses na pinuntahan ni Cherin si Mong Ryong at pinilit siyang sumakay sa kotse patungo sa set ng pelikula. Saktong doon din nagsushooting si Dan-hee. Dahil suot niya ang damit na katulad ng sa bida, nahiya siya, kaya humingi siya ng tulong kay Chon Hyang na dalhin ang ibang damit para sa kanya.
kanya. Samantala, nagkunwari si Chaerin na kaawa-awa para maibalik si Mong Ryong. Uminom siya ng napakarami hanggang sa malasing, kaya kinailangan siyang alalayan ni Mong Ryong sa hotel. At ang eksenang ito ay hindi sinasadyang nakita ni Chon Hayang. Ngunit sa halip na magkaroon ng di pagkakaunawaan tulad ng dati, pinili ni Chon Hayang na magtiwala sa kanyang asawa. Itinapon niya ang alaala ni Chaerin at pinilit si Mong Ryong na sumunod sa kanya pabalik. Sinubukan pa ni Chaerin na umabot at sinabing kokontakin niya ito. Agad na kinuha ni Chon Hayang ang telepono ni Mong Ryong, itinapon sa lupa at tinapakan. Hindi nagbigay ng anumang pagkakataon kay Chaerin na nagpakulo sa galit niya. Kung hindi niya makukuha ang gusto niya, wag sanang makuha ng iba. Gusto ni Chaerin na tiyak na paghiwalayin ni Hakdo ang dalawa nang ilabas ni Chon Hayang ang bagong disenyo mula sa ideya ni Mong Ryong. Mabilis itong naging popular at hinanap ng lahat. Mabilis ding tumaas ang benta. Kaya naman, may nagmula sa isang sikat na kumpanya ang dumating upang makipag-usap para pirmahan ang kontrata sa kanya. Ngunit hindi alam ni Chon Hayang na siya ay pinadala ni Hakdo at ngayon ang kontratang ito ay nasa kamay na niya. Samantala, pumunta sina Danhee at Jae-hyuk sa kumpanya upang makipagkita sa direktor para mag-audition. Ngunit hindi siya pinansin ng direktor. Tinuring si Danhee na parang hindi nakikita. Ngunit humanga siya kay Jae-hyuk at inalok siyang mag-shoot ng advertisement. Ito ang labis na nakasakit kay Danhee. Uminom siya ng maraming alak para subukang kalimutan ito. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang mukha ni Jae-hyuk, naalala niya ito. Hindi na makatiis, mabilis na lumabas si Danhee at sinundan siya ng lahat. Sinubukan ni Jae-hyuk na aliwin si Danhee, ngunit matigas ang ulo niya at nakipagtalo pa sa kanya. Para pakalmahin si Danhee, hinalikan siya ni Jae-hyuk na ikinagulat ni Mong Ryong at Chon Hayang. Nagtinginan silang dalawa ng mahiya dahil wala pa silang unang halik sa isa't isa. Samantalang sina Danhee at Jae-hyuk ay nakumpirma na ang kanilang damdamin at opisyal nang naging magkasintahan. Ang grupo ay nagpunta sa isang grill restaurant upang magdiwang. Samantala, madalas pa ring bumibisita si Chaerin sa bahay ni Mong Ryong upang bisitahin ang tiyahin. Binigyan siya ng maraming alahas upang makuha ang loob niya. Tanging ang ama lamang ang hindi gusto ang pagdating niya. Sinabi niya nang walang alinlangan na malapit nang umuwi si Chon Hayang. Kaya sana ay huwag na si Chaerin na pumunta pa rito. Nang makita ang kanyang asawa na pinaalis ang bisita, nag-alalang nagtanong ang asawa kung bakit siya bastos at doon niya lang nalaman na nagloko pala si Mong Ryong kay Chaerin at labis siyang nagulat pati na rin sa tindahan. Simula nang palitan ni Mong Ryong si Chon Hayang sa pagbabantay, mas dumami ang babaeng customer. Lahat sila ay pinupuri ang kagwapuhan niya at gusto nilang maging manugang si Mong Ryong. Nang marinig ito ni Chon Hayang, nagselos siya, sumugod papasok at sumigaw ng pangalan ng asawa niya para paalisin sila at pinagbawalan pa siyang huwag nang pumunta sa tindahan simula ngayon para maiwasan ang iba na tingnan ang kanyang asawa. Kinabukasan, biglang nakatanggap si Chon Hayang ng tawag mula sa istasyon ng pulis. Isang babae ang nagreklamo na tumakas ang ina niya kasama ang pera nito. Kaya nag-iingay ang babaeng ito at pinipilit si Chon Hayang na magbayad. Para maiwasan ang gulo, sinabi ng biyenang lalaki sa kanyang asawa na maghanda ng pera. Ngunit naroon din si Chaerin. Sadyang tinawag niya si Hakdo upang ipahiwatig sa lahat na may malabong relasyon si Chon Hayang sa kanya. Kaya nagtanong din ang ama kung sino talaga ang lalaking ito dahil baka ikahiya si Chon Hayang. Mabilis na nagbago ng mukha si Mong Ryong at tumakbo. Inakbayan si Hakdo at Chaerin na nagpapakita ng pagiging malapit. Pagkatapos, hinila niya silang lahat palabas upang maiwasan ang karagdagang gulo habang inaayos pa ang problema sa babae. Ayaw niyang dagdagan ang pasanin niya, gusto lang niyang manatili sa sarili niyang bahay at kasabay nito ay isauli ang perang ibinigay sa kanya noon ng ama niya para magbukas ng tindahan. Habang naguguluhan si Chon Hayang dahil hindi niya alam kung nasaan ang kanyang ina, narinig niya ang balita na si Hakdo ang nagbayad ng utang nito para sa kanya. Ang paggawa niya ng ganoon ay lalo lamang nagpalungkot kay Chon Hayang, kaya direkta niyang hinarap si Hakdo. Siyempre, ibabalik ni Chon Hayang ang perang iyon sa kanya, ngunit sa kasalukuyan ay kalahati pa lang ang kaya niyang ibalik. Ayaw naman ni Hakdo na marinig siyang nag-uusap tungkol sa pera. Humanap siya ng dahilan upang yayain si Chon Hayang na magtanghalian at hindi sinasadyang nakita ng biyenang babae ang dalawa na magkasama sa lobby. Dinagdagan pa ni Chaerin ang apoy para lalo siyang magkamali ng akala. Samantala, pumunta si Mong Ryong sa Jeonju upang hanapin ang biyenan niya. Nagtatanong sa mga kakilala doon kung may alam sila tungkol sa kanya. Hindi lang walang nakalap na impormasyon, kundi sinermonan pa siya ng ilang matatandang babae. Sinasabing iniwan ni Mong Ryong ang asawa niya para magloko. Pagkatapos ay pinagawa pa siya ng kung ano-anong trabaho, hanggang sa dumating si Chon Hayang at umiyak siya sa kanya, nagkwento na parang bata. Pagdating ng gabi pagkatapos kumain, oras na para matulog, akala ni Mong Ryong ay tulad ito ng dati. Hahayaan sila ng matanda na magkasama sa isang silid. Ngunit hindi, tinawag niya si Chon Hayang sa kanyang silid para matulog at maglaro ng gotok. Si Mong Ryong naman ay labis na nalulungkot mag-isa. Hindi niya matiis kaya paulit-ulit siyang nagdahilan para puntahan si Chon Hayang. Pero tuwing ginagawa niya iyon, palagi siyang pinapaalis ng matanda hanggang sa sumuko na si Mong Ryong. Nang makatulog na ang matanda, palihim na lumabas si Chon Hayang at pumunta kay Mong Ryong sa tabi ng naglalagablab na apoy. Nangako sila na mula ngayon ay hindi na sila maghihiwalay at nagpalitan ng matamis na unang halik. Hindi pa nagtatagal ang kaligayahan, kinaumagahan. Pag-uwi pa lang nila sa bahay, nagulat silang dalawa nang makita nilang naghihintay na ang ina. Ipinipilit niyang bumalik si Mong Ryong sa bahay at hindi na siya pinapayagang manatili pa doon.
Nagsalita pa lang si Mong Ryong para tumutol. Nagkunwari nang nahimatay ang ina para pilitin ang anak na ihatid siya pauwi. Plano niyang ihatid lang ang ina at babalik din siya agad. Walang nakakaalam, ginawa ng ina ang lahat para pigilan si Mong Ryong na manatili sa bahay dahil naniniwala ang ina na may ibang lalaki na si Chon Hyang. Ipinagkanulo ang kanyang anak kaya matindi ang pagtutol niya na bumalik pa ito doon. Sisimulan pa lang sana ni Mong Ryong na tawagan si Chon Hyang nang kunin na agad ng ina ang telepono. Sinubukan niyang lumusot sa hagdan, ngunit nahuli siya nito. Sinubukan niyang bumaba sa balkonahe gamit ang lubid, ngunit natuklasan din siya ng ina. Ginawa na ni Mong Ryong ang lahat ng paraan, ngunit hindi pa rin siya makatakas sa pagbabantay ng kanyang ina. Nagtatanong pa siya kung gaano katagal silang nag-iisang nanirahan nang umalis ang biyenan. Nang sabihin ni Mong Ryong na 3 linggo na, naisip agad ng ina na nagsisimula ng magbuntis si Chon Hyang at halos himatayin. Pag-uwi pa lang ng ama, narinig niya ito at buong pagmamalaking lumapit at niyakap ang anak. Pinuri siyang talagang napakahusay. Nakita ni Mong Ryong ang reaksyon ng dalawa at hindi na naglakas loob na magpaliwanag pa. Higit sa lahat, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito para payagan siya ng ina na makita si Chon Hyang. Kaya kinabukasan, personal na nagluto ang ina ng maraming masasarap na pagkain para dalhin ni Mong Ryong kay Chon Hyang bilang pampalakas at para maiwasan na mabunyag ang pagsisinungaling. Sinabi niya sa asawa na kapag tumawag ang mga magulang nila, sabihin niya na masama ang pakiramdam niya at madalas na nahihilo at nasusuka. Walang pag-aalinlangan si Chon Hyang na pumayag na sundin ang plano ni Mong Ryong. Pagkatapos, umuwi pa siya para kolektahin ang lahat ng pinakamahusay na gamit at dinala kay Chon Hyang para gamitin. Samantala, masayang iniisip ng mga magulang kung ano ang ipapangalan sa apo. Sa kabilang banda, pumunta ang manager kay Chon Hyang para kunin ang mga sample ng disenyo at dinala sa kumpanya ni Hakdo at ibinigay sa kanyang subordinate. Katatapos palang ihatid ni Director Baek ang taong iyon nang palihim na pumasok si Chaerin at kinuhanan ng litrato ang buong disenyo ni Chon Hyang. Samantala, masayang pumunta ang ama sa tindahan para bisitahin ang manugang at ang apo. Nag-aalala siyang nagtanong kung maayos na ba ang kalusugan ni Chon Hyang kamakailan. Matapat niyang sinabi sa ama na hindi siya nagkasakit at malakas na malakas siya. Ang kasinungalingan ni Mong Ryong ay nabunyag din nang hindi sinasadyang natumba si Chon Hyang, kaya di namutla ang ama at nagmamadaling tumakbo palabas, nagtatanong kung ayos lang ba siya at ang sanggol. Nang marinig ni Chon Hyang ang tungkol sa sanggol, alam niyang niloko ni Mong Ryong ang lahat at pagbalik niya, tiyak na haharapin niya ito. Sinubukan ni Jae-hyuk na senyasan ang kaibigan niya na tumakbo na, ngunit huli na ang lahat. Hindi lang si Chon Hyang, kundi pati na rin ang ama ay galit na galit at gustong bigyan siya ng leksyon. Nagmamadaling tumakbo si Mong Ryong para tumakas, at nang kumalma na si Chon Hyang, saka lang siya naglakas loob na puntahan siya at humingi ng tawad. Ngunit sa oras na ito, nauna nang inilabas ang disenyo ng kalaban. Magkapareho ito ng disenyo na ibinigay ni Chon Hyang sa kumpanya, kaya inakala nilang kinopya niya ito at hiniling na magbayad si Chon Hyang ang bayad pinsala para sa paglabag sa copyright. Sa tamang oras, dumating si Director Baek na gusto sanang palitan si Chon Hyang sa pag-aayos, ngunit hindi niya inaasahang mahuhuli siya nito. Ngayon, alam na ni Chon Hyang na si Hakdo pala ang tahimik na tumutulong sa kanya sa likod ng lahat ng ito. Ang pakiramdam na palaging may utang na loob sa iba ay nagbigay lamang sa kanya ng dagdag na pasanin. Ayaw na ni Chon Hyang na tumanggap pa ng tulong mula kay Hakdo at siya na mismo ang mag-aayos nito. Matapos bilhin ang lahat ng produkto na hindi na mabenta ng kumpanya, idinikit niya ito online at ibinenta sa mas mababang presyo. Hindi lang niya nabawi ang puhunan kundi kumita pa, at ang perang ito ang makakatulong kay Chon Hyang na makapasok sa universidad. Ang araw na nakipagkita siya kay Hakdo, nagkataon ding kaarawan niya iyon. Inakala ni Hakdo na ipagdiriwang niya ang kaarawan kasama si Chon Hyang, ngunit ang dahilan lang ng pagkikita nila ay para isauli ang utang ng ina. Umaasa si Chon Hyang na pagkatapos niyang tanggapin ito, magtatapos na ang lahat sa pagitan nila at wala na silang kinalaman sa isa't iisa. Nang makita siyang umalis, hindi ito matanggap ni Hakdo at sinubukan niyang sundan ang bawat yapak niya. Kahit na ang nakikita niya ay ang masayang larawan ni Chon Hyang kasama ang ibang lalaki. Kung ang buong buhay niya ay tahimik lang siyang nakatayo sa likod ni Chon Hyang, paano ito matitiis ni Hakdo? Tumakbo siya patungo kay Chon Hyang kahit pa nandoon din si Mong Ryong. Sabi mo hindi ka maaaring sumama sa akin dahil sa kanya. Kaya kung mawawala siya, maaari ka bang sumama sa akin? Siyempre, hindi hahayaan ni Mong Ryong ang taong ito na guluhin ang kanyang asawa. Habang nalilito pa si Chon Hyang, iginiit niya na hindi niya ito iiwan para magkaroon ng pagkakataon si Hakdo na makasama ang kanyang kasintahan. Sa huli, umalis silang lahat at iniwan si Hakdo na nag-iisa doon. Pag-uwi niya, nalaman lang ni Chon Hyang mula kay Danhee na kaarawan pala niya ngayon. Gayunpaman, pinili niya ang tamang oras na ito para magbayad at magsalita ng mga salita na nakasakit kay Hakdo. Labis na nagsisisi si Chon Hyang, ngunit wala na itong silbi kung babalik siya ngayon para humingi ng tawad. Pinag-uusapan na rin nilang dalawa ang petsa ng kasal. Pumunta sila sa ama para pumili ng magandang araw at buwan na ikinatuwa niya. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang mga kaibigan ay masaya para sa mag-asawa. Nang makita ni Danhee si Chaerin, sinadya niyang lapitan at ipagyabang na magpapakasal na sina Chon Hyang at Mong Ryong, umaasang makadalo siya at makihati sa kanilang kaligayahan. Nang marinig ang ganitong nakakagulat na balita, syempre hindi nakalimutan ni Chaerin na ipaalam kay Hakdo. Dahil sa lahat ng ito, ayaw pa rin niya silang pabayaan.
Pero imbes na huminto, nag-alok siya ng kooperasyon kay Cherin para pigilan ang kasal. Hindi lang iyon, personal pang pumunta si Hakdo sa paaralan para bigyan ng babala si Mong Ryong. Ipinakita niya sa kalaban kung gaano siya kalakas. Kayang iligtas ni Hakdo ang buhay ng isang tao at kaya rin niya silang ibagsak. Ngunit kumpara sa mga salita niya, hindi man lang natakot si Mong Ryong. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kung ano ang gagawin niya sa hinaharap para matulungan ang asawa niya. Mula sa pagiging doktor, abogado, hanggang sa pagnenegosyo, gusto niyang subukan ni Mong Ryong ang lahat basta makakita siya ng pera para alagaan ang kanilang kinabukasan. Dahil dito, mas nagpursigi siyang mag-aral kaysa kailanman, maging sa araw na nagsuot sila ng damit pangkasal. Talagang masayang-masaya si Mong Ryong nang makita ang mahal niya na nakasuot ng damit pangkasal. Pinuri pa ng empleyado na bagay silang dalawa. Kinuha niya ang isang alaala na litrato para sa dalawa, ngunit nang ibigay niya ito kay Chon Hyang, nahulog ito at nabasag, na parang isang masamang pangitain na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pag-aalala. Ngunit mabilis itong nakalimutan ni Chon Hyang nang makita niya ang isang malaking order sa internet na umabot sa higit sa 1,000 na order na nagpasaya sa lahat. Inakala nila na talagang yumaman na si Chon Hyang sa pagkakataong ito, si Mong Ryong lang ang kalmado. Pakiramdam niya ay maliit at hindi kilala ang kanilang tindahan. Biglang makakatanggap ng ganoong order ay siguradong may problema. Kaya, personal na nag-imbestiga si Mong Ryong at nalaman niyang si Hakdo mismo ang gumawa nito. Hindi siya nag-atubiling harapin ang kalaban at binalaan siyang huwag nang gumawa ng walang kwentang bagay. Pagkatapos magsalita ay umalis agad siya nang hindi nalalaman na nagalit pala siya kay Hakdo. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Cherin, humingi ng tulong para pigilan si Mong Ryong at kasabay nito, padadalhan niya ng tao para isagawa ang nakaplanong plano. Paglabas pa lang niya, nabangga siya ng isang grupo ng mga tao at nanakawan siya ng telepono. Hindi pa rin alam ni Mong Ryong ang nangyari at tinulungan pa si Cherin na ilagay ang mga gamit sa kotse. Pagkaalis niya, biglang nakita ni Mong Ryong ang isang babae na hinihila ng mga gangster. Umalab ang pagkabayani niya at sinagip siya. Ngunit imbes na magpasalamat, pinunit pa ng babae ang sarili niyang damit at sumigaw ng malakas na parang may ginawa si Mong Ryong sa kanya. Sa sandaling iyon, may lumabas na grupo ng mga tao. Pinoprotektahan siya at inatake si Mong Ryong kaya hindi siya nakapagsabi. Mabilis na tumawag ng pulis ang babae at agad silang dumating sa pinangyarihan. Pagkakita ni Mong Ryong sa pulis, agad siyang tumakas, ngunit ang telepono niya ay naibigay na sa pulis bilang ebidensya. Agad nilang nakumpirma na ang suspect ay anak ng hepe ng pulis, na labis na ikinagulat niya. Gayunpaman, naniniwala ang lahat na inosente si Mong Ryong kaya personal na imbestigahan ng ama ang kaso, habang hindi pa inilalabas ang video recording. Ginamit niya ito upang takutin ang hepe ng pulis dahil ang insidente ay may kaugnayan sa mga artista, kaya interesado ang media. Higit pa rito, kung ito ay ilalabas, mag-iiwan ito ng marka sa buhay ni Mong Ryong. Alam din ni Lee na ginagawa ni Hakdo ang lahat ng ito dahil kay Chon Hyang kaya wala siyang magawa. Sa oras na ito, tinawagan niya si Jae-hyuk upang pumunta sa lugar kung saan siya nagtatago. Ngunit hindi niya alam na sinusundan si Jae-hyuk ng mga tauhan ni Hakdo. Mabilis nilang ipinagbigay alam sa pulisya ang lokasyon ng suspect. Hindi pa nakakapagsalita si Mong Ryong kay Jae-hyuk, narinig na niya ang sirena ng pulis. Nagmamadaling tumakas ang dalawa habang pinaligiran na sila sa labas. Personal na pumasok ang ama para arestuhin si Mong Ryong. Nang magkaharap sila, gusto niyang ipaliwanag sa ama na inosente siya. Ngunit alam na ng ama ang lahat. Niyakap niya ang kanyang anak sa huling pagkakataon at nagdesisyon na pakawalan siya. Ang desisyong ito ang naging dahilan kung bakit nawala ng posisyon si Lee bilang hepe ng pulisya. Ang bagay na pinagmalaki niya sa buong buhay niya, ngunit hindi siya nagsisisi dahil mas mahalaga pa rin ang kanyang anak kaysa sa lahat ng iyon. Ang ina naman sa bahay ay nagkasakit ng malubha. Paano niya matitiis na ang kanyang anak at asawa ay parehong nakaranas ng kapahamakan? Dumating si Cherin para bumisita at nang makita ang kalagayan niya, labis siyang nakonsensya. Kaya nakiusap siya kay Hakdo na tigilan na ang ginagawa niya. Sa simula, gusto lang niyang paghiwalayin ang dalawa, hindi niya inasahan na aabot sa ganito ang gagawin niya. Ngunit para kay Hakdo, hindi si Cherin ang makakapigil sa kanya. Kaya naman, pinuntahan niya si Chon Hyang at sinabi ang lahat ng katotohanan sa kanya. Nakiusap siya kay Chon Hyang na iwan na si Mong Ryong, iyon lang ang tanging paraan para mailigtas siya ngayon. Mag-isa siyang pumunta at hinarap si Hakdo. Tinanong niya kung ano ang dapat niyang gawin para mapalaya ni Hakdo si Mong Ryong. Kung sasama ka sa akin, tiyak na pakakawalan ko siya. Sa totoo lang, hindi makayang iwan ni Chon Hyang si Mong Ryong nang mag-isa para sumama sa kanya. Ngunit sa oras na iyon, naaresto na siya ng pulisya. Makita si Mong Ryong na naghihirap ng ganoon dahil sa kanya ay mas masakit para kay Chon Hyang kaysa kaninuman. Pilit niyang pinigilan ang luha ng pamamaalam at pumayag na sumama kay Hakdo. Sa wakas, pinakawalan din niya si Mong Ryong para mapalaya siya at hindi na magdusa pa sa kawalang katarungan. Masayang masaya ang lahat at sinalubong si Mong Ryong pauwi. Ngunit ang taong pinakagusto niyang makita sa sandaling iyon ay si Chon Hyang. Masaya siyang bumili ng isang cake at dinala ito pauwi. Gusto sana niyang ipagdiwang kasama si Chon Hyang, ngunit hindi niya inaasahan na nakahanda na pala ang lahat ng bagay nito para sa kanya. Gumamit pa siya ng malamig na tono para paalisin si Mong Ryong sa bahay na ikinagulat niya. Nagmamadali siyang sumunod kay Chon Hyang para pigilan siya at pakiusapang pakinggan siya, ngunit ayaw makinig ni Chon Hyang.
Sa panahong kasama kita, talagang napapagod ako. Maliban sa palaging nakikipag-away sa labas, may nagawa ka pa bang iba? Dapat na tayong magtapos dito. Mabilis kong aayusin ang mga papeles ng diborsyo at sa pagbalik ko, sana ay hindi na kita makita. Hindi makapaniwala si Mong Ryong na kayang maging ganito kalupit ni Chon Hayang. Ngunit nang makita niya itong sumakay sa kotse ni Hakdo, parang naintindihan na niya ang dahilan. Ang pagiging malupit kay Mong Ryong ay mas nagpapahirap kay Chon Hayang kaysa kaninuman. Ngunit para protektahan siya, marahil ito lang ang tanging paraan. Kahit ang mga papeles ng diborsyo, handa na rin ni Hakdo. Ngayon, kailangan na lang itong uwi ni Chon Hayang para pirmahan ni Mong Ryong. Hindi lang malapit ng hiwalayan ang kanyang asawa, kundi inalis din sa pwesto ang ama niya. Hindi matanggap ni Mong Ryong at gusto niyang palakihin ang issue. Ngunit gusto ng ama niya na palampasin na lang ito na parang walang nangyari. Pero habang iniisip niya ito, mas lalo siyang nagtataka. Naalala niya ang pangyayari noong araw na iyon, lahat ay parang plinano na. Bukod pa rito, ang artistang iyon ay biglang sumikat pagkatapos ng insidenteng ito. Malaki ang pakinabang niya simula nang maaresto si Mong Ryong. Bukod pa rito, isa siyang miyembro ng konseho na direktang konektado sa kumpanya ni Hakdo. Sa puntong ito, wala nang pag-aalinlangan. Matiyak si Mong Ryong na siya ang nagtrap at nanakit sa kanya. Kaya galit na galit siyang sumugod sa opisina ni Hakdo. Gusto niyang bigyan ng leksyon ang kalaban. Handa na silang mag-away nang dumating si Chon Hayang at pinakiusapan silang tumigil. Pagkatapos, sinubukan ni Mong Ryong na ipaliwanag sa kanya na siya ay biktima at lahat ay gawa-gawa lang ni Hakdo. Kung mahahanap lang ang aktres na iyon, malilinawan ang lahat. Mabilis siyang inimbitahan, ngunit lahat ng pahayag niya ay pabor kay Hakdo. Ginawa si Mong Ryong na isang sinungaling. Kahit alam ni Chon Hayang ang totoo, kailangan niyang magkunwari na walang pakialam. Tumayo siya at umalis, na labis na ikinawalang bahala ni Mong Ryong. Kung magpapatuloy pa sila, lalo lang silang magdurusa. Iyon ang dahilan kung bakit inilabas ni Chon Hayang ang mga papeles ng diborsyo para pirmahan ni Mong Ryong. Sa tingin niya, wala na silang anumang relasyon. Samantala, inihanda na ni Hakdo ang pasaporte at lahat ng dokumento para makapag-aral si Chon Hayang sa Japan at magpapakasal sila doon. Dinala pa ni Hakdo ang kwintas na iyon para ibigay kay Chon Hayang. Umaasa siyang tatanggapin niya ito sa pagkakataong ito at tatanggapin ang pag-ibig niya. Kahit labag sa loob niya, hindi na makatanggi si Chon Hayang. Ang katotohanan ay matagal nang itinago ng tauhan ni Hakdo. Hindi talaga nakita ni Mong Ryong ang nawawalang kwintas, kundi bumili lang siya nito para makapagbayad. Ngayon niya lang nalaman kung bakit ninakaw niya ang kayamanan ng pamilya at ipinagbili. Malaki ang sinakripisyo ni Mong Ryong, ngunit hindi man lang siya nagreklamo, kaya labis na nagsisisi si Chon Hayang. Bumaba siya ng kotse at gusto niyang pumunta sa tabi niya ng mag-isa, ngunit naibalita na ng tauhan kay Hakdo. Agad siyang dumating at pinigilan si Chon Hayang kaya hindi na siya makabalik. Samantala, nagtitiis sa lamig si Mong Ryong, naghihintay na bumalik si Chon Hayang. Gusto niyang ayusin ang relasyon nila, ngunit huli na ang lahat. Gusto ni Chon Hayang na mapabilis ang pagpapakasal kay Hakdo para sumuko na si Mong Ryong. Kumalat na ang balitang ito sa buong kumpanya, kaya alam na ng lahat, tanging si Mong Ryong lang ang hindi pa nakakaalam. Hininga ni Chon Hayang ng tulong si Jae-hyuk na personal siyang dalhin sa seremonya ng kasal. Dahil sa pagkakita niya lang sa sarili niyang mga mata, ay makakasuko na si Mong Ryong. Sa pagkakarinig niya ng balitang ito, tumakbo siya papunta roon. Gusto niyang kunin si Chon Hayang at tumakas kasama siya. Ngunit malapit na ang seremonya at hindi na siya makakaalis pa. Kailangang sabihin ni Chon Hayang ang mga salitang pinakamasakit kay Mong Ryong para sumuko siya. At kailangan niyang saksihan ang sandali na naging kasintahan siya ng ibang lalaki. Wala nang pag-asa si Mong Ryong ngayon, wala na ring silbi ang pagpipigil niya. Nag-divorce na sila sa korte at tinapos ang kasal na hindi man lang nagkaroon ng seremonya. Kasabay nito, ipinasa na rin ni Chon Hayang ang tindahan sa iba. Pagkatapos ay dinala niya ang perang iyon para ibigay sa mga magulang, ngunit ayaw nilang tanggapin. Ibinigay ito ni Amy Ali kay Chon Hayang bilang regalo at kabayaran para sa kanya. Kung hindi ito tatanggapin ni Chon Hayang, mas lalo lang silang mahihiya ng mag-asawa. Labis na nalungkot si Mong Ryong kaya uminom siya ng maraming alak. Sinubukan niyang gamitin ang kalasingan para kalimutan si Chon Hayang, ngunit napakahirap nito para sa kanya. Makikita ang kaibigan niya sa ganoong kalunos-lunos na kalagayan. Kahit si Jae-hyuk ay naramdaman na masyadong malupit si Chon Hayang. Tinawag niya siya para personal na masaksihan ang kalunos-lunos na kalagayan ni Mong Ryong. Tingnan kung maaantig ba si Chon Hayang. Sa totoo lang, labis siyang nagdurusa. Ang makita si Mong Ryong na ganito ay lalong nagpapahirap kay Chon Hayang na umalis pa Japan at iwan siyang mag-isa. Kinailangan niyang saktan ang sarili niyang damdamin para makapagdesisyon. Dahil bukas na ang araw ng pag-alis ni Chon Hayang patungo sa Japan. Lahat ng kaibigan niya ay nandoon para ihatid siya, habang si Mong Ryong ay tahimik na nakatayo sa isang sulok, nakatanaw sa kanya. Nang magising siya, naalala niya ang litratong naiwan niya sa inuman. Nagmamadali siyang pumunta doon para hanapin ito. Hinahalukay pa ang basurahan para mahanap. Nang makita siya ng may-ari, nakilala niya agad si Mong Ryong. Tinanong niya kung nakita ni tatay ang litrato at sinabi niyang may kumuha ng babae. Sabi pa niya, umupo ito sa tabi niya at umiyak ng matagal. Sigurado si Mong Ryong na si Chon Hayang iyon, kaya dali-dali siyang tumakbo sa airport. Nagdesisyon siyang kailangan niyang panatilihin siya. Ngunit nang makita niya si Chon Hayang, nakatawid na siya sa customs gate at siya naman ay napigilan. Walang nagawa si Mong Ryong kundi sumigaw. Pagkatapos ay nagmakaawa si Chon Hayang na huwag kang umalis. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Huwag ka namang ganyan, mabuhay ka Mong Ryong. Mabuhay ka ng maayos para bayaran ang utang mo sa akin. Pagkasabi
Sabi nito, umalis siya kasama si Hakdo nang hindi man lang lumingon. Si Mong Ryong naman ay labis na nagiba at bumagsak sa gitna ng airport. Gayunpaman, bago pa man makaalis ang eroplano, tumakas si Chon Hyang at ibinalik ang kwintas at liham kay Hakdo. Kalimutan mo na ang lahat at huwag mo na siyang hanapin pa. Kahit na halos nasa kamay na niya ang taong iyon, tuluyan pa rin itong nawala. Hindi man sang-ayon si Hakdo, tutuloy pa rin siya sa Japan tulad ng pinlano. At hindi niya sasabihin sa sinuman na tumakas si Chon Hyang. Mula nang umalis si Chon Hyang, labis na nalungkot si Mong Ryong. Ngunit dahil lagi siyang sinusuportahan at inaaalaya ng lahat, unti-unti rin siyang nakaahon. Sa araw na iyon, nagdesisyon si Mong Ryong na pumunta sa Namwon. Bumili siya ng tiket sa bus nang hindi alam na nandoon din si Chon Hyang. Ang tanging problema lang ay sumakay siya sa bus papuntang Busan at doon na nagkahiwalay ang kanilang landas. Lumipas pa ang ilang taon, naging isang taga-kontrol ng pulisya si Mong Ryong at nakakuha ng maraming tagumpay. Ipinagmamalaki siya ng kanyang mga magulang dahil sa kanyang maunlad na karera. Hindi naman nagpahuli si Hakdo at nagtagumpay ng malaki sa merkado ng Hapon. At ngayon din ang araw ng kanyang pagbabalik sa bansa. Ang magkasintahang sina Jae-hyuk at Dan-hee ay parehong sikat na mga bituin. Hindi lang sila magpapakasal, may magandang balita pa si Dan-hee. Mahigit 2 buwan na siyang nagdadalang tao. Talagang natuwa si Mong Ryong para sa kanyang kaibigan, samantalang wala siyang balita tungkol kay Chon Hyang. Hanggang ngayon, hindi pa alam ng mga mamamahayag na matagal na siyang tumakas. Iniisip ng lahat na nasa Japan pa rin si Chon Hyang dahil lihim na itinago ni Hakdo ang balita. Malapit na ang kasal ng matalik niyang kaibigan. Inisip niyang tiyak na dadalo si Chon Hyang kaya pinaghahandaan na niya ito. Sa paglipas ng panahon, nagpadala si Mong Ryong ng tao sa France upang hanapin ang espada na ipinagbili ng may-ari ng tindahan. At ngayon, natagpuan na rin ito, labis na natuwa ang buong pamilya nang uwi niya ito. Ngunit sinabi ni tatay kay Mong Ryong na hindi lang ang espadang ito ang gusto niyang hanapin. Naiintindihan ni Mong Ryong kung ano ang ipinahihiwatig ni tatay. Ngunit, sa totoo lang, napakahirap para sa kanya na hanapin si Chon Hyang at ibalik ito. Sa nakalipas na panahon, paulit-ulit na pinipilit ng kanyang ina ang kanyang anak na makipag-date. Gusto niyang magkaroon na siya ng pamilya at kalimutan na ang nakaraan. Ngunit, sa tuwing ganoon, sinasadya ni Mong Ryong na sirain ang pagdidate dahil tanging si Chon Hyang lang ang nasa isip niya. Pagdating ng araw ng kasal, nakadamit ng formal si Mong Ryong para batiin ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi niya alam na nandoon din si Chon Hyang. Ngunit, hindi siya nagpakita sa publiko at lihim na lang siyang nagmamasid sa lahat. Nang makita niya ang likod ni Mong Ryong, hindi maiwasan ni Chon Hyang na makaramdam ng pagkamis at nais niyang makita ito. Ngunit, sa sandaling iyon, nakita niya si Hakdo kaya dali-dali siyang nagtago ng mukha. Pagkatapos ng kasal, umalis na si Mong Ryong, bumaba siya sa parking lot at hinarangan ang kanyang daan ng isang sasakyan. Kaya tumawag siya sa numero ng telepono na nakasulat sa salamin at ang may-ari pala ng sasakyan ay si Chon Hyang. Pagtalikod niya, nakita na siya ni Hakdo. Dali-dali siyang hinabol nito, ngunit sumara na ang pinto ng elevator kaya nawala ang mahalagang pagkakataon. May ilang minuto na lang si Mong Ryong at makikita na sana niya si Chon Hyang. Ngunit nakatanggap siya ng tawag mula kay Jae-hyuk at umalis agad doon. Pagpasok pa lang ni Mong Ryong sa elevator, lumabas na si Chon Hyang ngunit muli silang nagkahiwalay. Gayunpaman, natapos na ang layunin ng kanyang pagpunta. Naghanda na si Chon Hyang para umuwi nang makita niya ang tauhan ni Hakdo. Puspusan siyang hinahanap nito kaya natakot si Chon Hyang. Mabilis siyang umalis at aksidenteng nakalmot ang sasakyan ng iba. Labis na nalungkot si Hakdo nang makatanggap ng tawag na hindi nila mahanap si Chon Hyang. Nagmadali siyang hanapin ang regalo na dinala niya. Nakasulat doon ang pangalan ng tindahan ni Chon Hyang at ito ang tanging palatandaan para mahanap siya. Agad na inutusan ni Hakdo ang kanyang tauhan na hanapin ang address ng tindahang ito. Sa anumang paraan, kailangan nilang mahanap si Chon Hyang. Sa kabilang banda, naghanda nang umuwi si Mong Ryong nang makita niya ang kalmot. Nagalit siya dahil hindi niya alam kung sino ang gumawa nito at tumakas. Pagkatapos ng ilang sandali, tumawag si Dongso. Sinabi niyang siya ang nakakalmot sa kotse ni Mong Ryong at nais siyang makita upang magbayad pinsala. Galit na galit si Mong Ryong at humingi ng 300,000 won na narinig naman ni Chon Hyang na nasa tabi niya. Hindi siya pumayag sa halagang ito at nakipagtawaran pababa sa 50,000 na labis namang nagpagalit sa kabilang panig. Gusto nilang magkita ng personal para ayusin ito. Alam ni Dongso na mainitin ang ulo ng kanyang boss. Baka hindi makipag-ayos at lumaki pa ang gulo kaya siya na ang nagboluntaryong humarap. Pagkakita kay Mong Ryong, mahina siyang humingi ng paumanhin at nagtanong kung maaari niyang bayaran ang warranty fee. Dahil mukhang makatwira naman si Dongso, pumayag si Mong Ryong na tanggapin ang 100,000 won. Nagkamali ang mga taong sumusunod kay Mong Ryong at napagkamalan si Dongso bilang target na gusto nilang hulihin. Kinuhaan pa nila ng larawan ang dalawang nag-uusap bilang ebidensya. Nang makaalis si Mong Ryong, agad nilang sinunggaban si Dongso. Pagkatapos nito, tumawag sila sa kanya para ipaalam na hawak nila ang tao ng Doosong Group, ang testigo na pinoprotektahan ng pulisya. Nang marinig ni Mong Ryong ang pangalan ni Dongso, alam niyang nagkamali sila ng huli. Kaya mabilis niyang inutusan ang kanyang tauhan na hanapin ang lokasyon gamit ang numerong tumawag. Hindi nagtagal, dumating ang pulis at hinuli ang lahat. Nailigtas din si Dongso, ngunit lubhang nasira
nasira ang sasakyan. Tamang-tama namang tumawag si Chon Hyang dahil kailangan na niyang umuwi sa Busan. Ngunit, iniulat ng kanyang tauhan na sira ang sasakyan at nadamay siya sa isang kaso. Hindi nila ito maaayos kaagad kaya nag-alala si Chon Hyang. Nang tanungin niya ang kanilang lokasyon para pumunta roon, nakita naman siya sa kalagitnaan ng daan ng tauhan ni Hakdo. Sa huli, hindi nakataka si Chon Hyang sa kanya, muling nakita ang lalaking ito pagkatapos ng ilang taong pagtatago. Sa loob niya, wala siyang naramdamang kagalakan samantalang labis naman ang kaligayahan ni Hakdo. Matagal na niyang hinintay ang araw na ito para makasama ang taong mahal niya. Ngunit nagmakaawa si Chon Hyang kay Hakdo na palayain na siya. Dahil hindi siya sasama kay Hakdo at hindi rin siya pupunta kay Mong Ryong, kaya dapat na silang magtapos doon. Bagaman pumayag si Hakdo, nagbanta pa rin siya na kung hindi tutuparin ni Chon Hyang ang kanyang pangako, hindi niya palalampasin si Mong Ryong. Pumunta pagkatapos si Chon Hyang sa istasyon ng pulisya para sunduin ang kanyang tauhan. Pagkaalis nila, dumating naman si Mong Ryong. Ngayon niya lang nakuha ang tawag mula kay Jae-yu. Sa video clip ng kasal, nakita nila si Chon Hyang. Nasa Korea siya at hindi sa Japan tulad ng sinabi ni Hakdo. Nang marinig iyon, hindi mapakali si Mong Ryong. Gusto niyang hanapin si Chon Hyang nang makita niya ang litrato na nakuha mula sa mga kriminal. Hindi ba iyon ang litrato ni na Chon Hyang at Mong Ryong? Natanto niyang siya ang boss ni Dong Soo. Dali-dali siyang tumakbo para hanapin sila, ngunit matagal nang nakaalis ang sasakyan. Buti na lang at mayroon pa siyang numero ng telepono. Tinawagan niya si Dong Soo at humiling na ilipat ang tawag sa nasabing boss. Nang marinig pa lang ang boses ng babae, talagang masayang-masaya si Mong Ryong dahil si Chon Hyang iyon. Taos puso niyang tinawag ang pangalan ni Chon Hyang kaya alam niyang nabuking na siya. Nagmamadaling ibinaba ni Chon Hyang ang telepono at bumaba sa sasakyan para tumakas. Pagdating ni Mong Ryong, si Dong Soo na lang ang natira, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Nagpatuloy siyang hanapin ito kahit saan hanggang sa nasaktan na si Chon Hyang sa nakita. Tinawagan niya si Mong Ryong at nagmakaawa na bumalik na siya at huwag na siyang hanapin pa. Tapos na ang kanilang kapalaran, ngunit sa paraan ng kanyang pagsasalita. Alam ni Mong Ryong na malapit lang si Chon Hyang kaya nagmaneho siya para hanapin ito at nakita niya agad ito sa harap. Agad na tumakbo si Mong Ryong at pinigilan si Chon Hyang upang hindi na siya makapunta kahit saan pa. Nang tumataka si Chon Hyang, biglang umuwi ang kanyang mga magulang. Dali-dali siyang itinago ni Mong Ryong sa sasakyan upang maiwasan silang makita at magkaroon pa ng problema. Pagkatapos, nagsinungaling siya sa kanyang mga magulang para makaalis kasama si Chon Hyang. Pagkatapos ng mahabang panahon na hindi pagkikita, gusto niyang malaman kung bakit hindi nakasama ni Chon Hyang si Hakdo. Gumawa siya ng maraming kwento para lokohin siya. Nagsinungaling siya na noong una, masaya silang nagsasama. Ngunit dahil sa pagtutol ng pamilya, napilitan silang maghiwalay. Pagkaalis niya sa Japan, nagtungo siya sa Busan at nakilala si Dong Soo. Mula noon, tinulungan siya ni Dong Soo at doon sila nagkaroon ng damdamin. Gumawa ng ganoong kwento si Chon Hyang umaasa lang na kapag narinig ni Mong Ryong na may bago na siya, susuko na ito. Ngunit gusto pa rin niyang ihatid siya sa pagawaan kung saan sila nakatira ni Chon Hyang. Pagkakita kay Dong Soo, agad siyang tumakbo at yumakap, nagkunwari siyang malapit sila. At mahal na mahal pa niyang tinawag siyang asawa, kaya naguluhan si Dong Soo. Ngunit paano maluloko ni Mong Ryong ang korneng pagganap na ito? Alam niyang nagpapanggap lang si Chon Hyang at humingi pa siyang tingnan ang kanilang silid-tulugan. Malinaw na sinabi niyang mag-asawa sila, ngunit magkahiwalay ang tulog at bawat isa ay may sariling kwarto. Si Chon Hyang naman ay napipi at hindi alam kung anong matalinong dahilan ang sasabihin. Balak na sana niyang paalisin si Mong Ryong pero gabi na. Mapanganib magmaneho kaya hinayaan niya itong magpalipas ng gabi. Tuwang-tuwa si Mong Ryong, inisip niyang makakasama niya si Chon Hyang ngayong gabi. Pero hindi niya inasahan na ipapagamit niya sa kanya ang kanyang kwarto at siya naman ay doon matutulog sa kwarto ni Dong Soo. Dahil nagsimula na ang pagganap, kailangan na itong tapusin. Kahit na medyo mahirap dahil nandoon din ang kanyang kasintahan. Ang tatlo ay nagsiksikan sa isang kwarto, sinubukan nilang matulog hanggang kinabukasan. Dahil kailangan ding umalis ni Mong Ryong sa oras na iyon. Lumabas si Chon Hyang kasama si Dong Soo para ihatid siya at mukhang malapit na siyang umiyak. Kahit na hindi niya kayang paalisin si Mong Ryong, iyon lang ang pinakamahusay na paraan para protektahan siya. Pagkatapos noon, dali-dali ring nag-impek si Chon Hyang para pumunta sa ibang bansa. Ito lang ang tanging paraan para mapigilan si Mong Ryong na hanapin siya ulit. Hindi pa alam ni Mong Ryong ang balak ni Chon Hyang na umalis. Pagkabalik niya, inutusan niya agad ang kanyang tauhan na imbestigahan si aktor Kang Min at maging ang kumpanya ni Hakdo. Dahil pinaghihinalaan niya itong may mga iligal na transaksyon, biglang tumawag si Jae-in kay Mong Ryong. Inilahad niya na papunta si Hakdo sa airport para hanapin si Chon Hyang. Kaya nagmamadali siyang sumakay sa kotse at pumunta roon. Samantala, nagmamadali si Chon Hyang na sumakay sa eroplano nang harangin siya ni Hakdo. Gusto niyang sumama si Chon Hyang pabalik sa kanya, ngunit hindi siya madaling magpatalo. Kung hindi papayagan ni Hakdo si Chon Hyang na umalis ngayon, patuloy siyang magtatago. Kaya sumuko na siya, ngunit sa kondisyon na hindi siya aalis sa kanyang paningin. Kung hindi, ilalabas ni Hakdo ang video na sisira kay Mong Ryong. Nakarating siya sa airport, ngunit kalilipad pa lang ng flight papuntang Australia. Labis na nawala ng pag-asa si Mong Ryong at hindi niya alam ang gagawin nang marinig
marinig niya ang boses ni Chon Hyang. Lumabas na hindi siya nakaabot sa eroplano at humihingi ng refund sa mga empleyado. Matapos ang mahirap na pagkikita, hindi napapayagan ni Mong Ryong si Chon Hyang na umalis pa. Kinaladkad niya ang kanyang assistant at pinilit siyang sumama sa kanya. Nagkasalo silang lahat sa tanghalian sa isang restaurant at nagsimulang magtaka si Dong Soo kung bakit nagpakasal ang dalawa noong araw. Sinabi ni Chon Hyang na isa lamang itong aksidente kaya labis na nalungkot si Mong Ryong. At sa sandaling matapos ang kainan, wala na silang dahilan para magkita pa. Kaya walang awa niyang sinagasaan ang pinto ng kotse ni Chon Hyang na ikinagulat niya. Para sa kanya, isa lamang itong aksidente at nangako siyang magbabayad pinsala ng buo. Sa ganoong paraan, magkakaroon sila ng dahilan para magkita. Nasira na rin ang sasakyan kaya inihatid silang dalawa ni Mong Ryong hanggang sa Busan. Nakita niya ang mga tauhan ni Chon Hyang na nag-iinuman kaya sumali rin si Mong Ryong. At nagsimula siyang magkalat ng kwento na iniwan siya ng kanyang asawa noong araw dahil nagkagusto ito sa ibang lalaki. Nang marinig iyon, tiningnan si Chon Hyang ng lahat ng may paghusga. Hindi nila inaasahan na ganoon pala kalupit ang kanilang boss. Nagkwentuhan sila hanggang halos hating gabi. Pinalabas ni Chon Hyang si Mong Ryong dahil oras na para umuwi, ngunit iginiit niyang matulog sa kwarto niya tulad noong nakaraang gabi. Nang marinig iyon, kusang tumayo ang lahat at umalis para bigyan sila ng espasyo. Mas lalong napahiya si Chon Hyang at hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Wala siyang nagawa kundi hayaang manatili si Mong Ryong at ibigay sa kanya ang kwarto. Siya naman ay nagtrabaho na lang sa opisina. Ngunit, maya-maya lang, hinanap siya ni Mong Ryong. Sa totoo lang, ayaw din niyang manatili roon. At sinabi niya kay Chon Hyang na bumalik na sa kanyang kwarto at aalis na siya. Lumabas na ang resulta ng investigasyon tungkol sa kumpanya ni Hakdo at napansin nila na may ilang hindi pangkaraniwang punto. Isang empleyado na nagngangalang Mijong ang matagal nang umalis sa trabaho, ngunit nakakatanggap pa rin ng malaking allowance buwan-buwan. Sobra itong mataas kumpara sa karaniwang allowance. Bukod pa rito, sangkot din sila sa isang kumpanya na tinatawag na jackpot kaya imbestigahan din ito. Si Dan-hee at Jae-hyuk ay nakabalik na mula sa kanilang honeymoon. Alam ni Mong Ryong na matagal na silang hindi nagkikita ni Chon Hyang kaya siya na mismo ang sumundo sa kanya. Labis ang kanilang kagalakan nang magkita-kita sila. Umupo sila at binalikan ang mga nakaraang kwento at napunta ang usapan sa relasyon ni na Chon Hyang at Mong Ryong. Kahit papaano, hindi na niya kasama si Hakdo. Gusto ng mga kaibigan nila na magbalikan sina Chon Hyang at Mong Ryong kaya lumabas sila para mag-usap ang dalawa. Ngunit hindi naglakas loob si Chon Hyang na bigyan siya ng pagkakataon. Kung patuloy silang magkikita, baka hindi sila tantanan ni Hakdo, kaya tanging ang pagiging malupit lang ang magagawa ni Chon Hyang. Sinabi niyang itinapon na niya lahat ng kanilang mga alaala, kaya sana kalimutan na rin niya. Ituring na tapos na ang kanilang kapalaran. Sa huli, bawat isa ay kailangan pa ring tahakin ang sarili niyang landas. Hindi inaasahang pumunta pa si Hakdo sa Busan para hanapin si Chon Hyang. Sobrang nausyoso ang mga empleyado niya tungkol sa lalaking ito. Nang makita niyang nagbubulungan sila, nagmungkahi si Chon Hyang na mag-usap sila sa ibang lugar. Hindi pa nagtagal ang pag-alis ng dalawa nang dumating si Mong Ryong. Dahil wala si Chon Hyang, pumasok siya sa kwarto nito at naghintay. Habang naghahanap ng papel at panulat para isulat ang impormasyong iniulat ng kanyang tauhan, aksidenteng nakita ni Mong Ryong ang lumang cellphone ni Chon Hyang. Nagtaka siya kung bakit ito chinarge kung hindi na ito ginagamit. Dahil sa kanyang pagkausyoso, binuksan ito ni Mong Ryong para tingnan. Nakita niyang maraming litrato nilang dalawa ang naka-imbak sa cellphone na ito. Ang lahat ng artikulo tungkol sa kanya ay itinago ni Chon Hyang na parang napakahalagang bagay. Hindi rin niya itinapon ang litrato ng kanilang kasal tulad ng sinabi niya. Naluha si Mong Ryong habang tinitingnan iyon. Malinaw na mahal pa rin siya ni Chon Hyang kaya bakit siya laging nagsisinungaling ng ganoon. Sa labas, ibinalik na siya ni Hakdo. Natatakot siyang baka isipin nitong patago siyang nakikipagbalikan kay Mong Ryong kaya sinabi niya kay Hakdo na hindi pa kami nagtatapos ni Hakdo. Ngayon, magsisimula kaming muli. Huwag ka nang magsinungaling pa Chon Hyang. Nakita ko na lahat ng nasa drawer mo. Hindi ka naglakas loob na bumalik sa akin dahil sa kanya, hindi ba? Alam ko na ang lahat kaya hindi mo na kailangang umarte pa. Sa huli, pinilit pa ring itanggi ni Chon Hyang. Tama na Mong Ryong, mas napapagod lang ako kapag ginagawa mo iyan. Hindi ako ang nagpapapagod sa iyo, kundi siya. Bilisan mo, papasukin mo siya at kakausapin ko siya. Sa sandaling iyon, wala nang magawa si Chon Hyang. Ipinangako niya kay Hakdo na aayusin niya ito para makauwi siya ng panatag at direkta niyang hinarap si Mong Ryong. Ngunit kahit ano pa ang sabihin ni Chon Hyang, hindi siya naniniwala na hindi na niya ito mahal. Dahil ang mga litrato sa cellphone ang nagsasabi ng lahat. Alam niyang hindi nagbago si Chon Hyang kaya sa huli, umuwi siyang panatag sa Seoul. At ipinagpatuloy niya ang paghahanap kay Oh Mi-jeong, ang dating aktres na nagparatang kay Mong Ryong. Ngunit nakatakas na siya sa ibang bansa bago pa man siya mahanap ng pulisya. Ang mga GTV footage sa pinangyarihan noong taong iyon ay hindi rin normal na nabura. Ngunit sa kabilang banda, lumabas na ang resulta ng investigasyon tungkol sa kumpanyang kinakasosyo ni Hakdo at may kaugnayan sila sa mga yakuza ng Japan. Nang malaman ni Chon Hyang na iniimbestigahan ni Mong Ryong ang kumpanya ni Hakdo, labis siyang nag-alala. Ngunit iyon din ang dapat gawin ng isang taga-kontrol na tulad niya. Kung walang kasalanan ang kabilang panig, hindi siya pahihirapan ni Mong Ryong. Sa kabilang dako, matagal nang alam ni Hakdo na minamanmanan na siya ng pulisya. Ayaw na niyang makipagtulungan sa mga taong iyon, ngunit patuloy siyang pinipilit. Bukod pa rito, kung
ititigil ang ganoong kalaking proyekto sa kalagitnaan. Malaki rin ang lugi ni Hakdo, malungkot siyang nag-iisa at nag-inom nang umuwi siya. Laking gulat niya nang makita si Chon Hayang na naghihintay sa kanya. Pumunta ka ba rito para kay Mong Ryong? Natatakot ka bang saktan ko siya? Hindi inasahan ni Hakdo na hihingi siya ng tawad. Humingi siya ng paumanhin dahil nasaktan niya ito. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi man lang niya naisip ang pag-ibig nito. Huwag ka nang magsalita, hindi ko inaasahan iyan mula sa iyo. Maghihintay ako hanggang sa makuha kita. Maghihintay din ako. Maghihintay ako hanggang sa bumalik ka sa dati mong pagkatao at hindi na ako tatakas pa sa iyo. Samantala, habang nagmamaneho si Mong Ryong, bigla siyang hinarang ng isang grupo ng tao. Sila ay galing sa jackpot at gusto siyang bigyan ng babala na huwag siyang manghimasok sa kanilang negosyo. Hindi natakot si Mong Ryong at may kumpiyansa pa siyang sinabi sa kanila na iimbestigahan niya ito hanggang sa huli. Nang marinig ng direktor ang ulat mula sa kanyang mga tauhan, nag-alala siya. Agad niyang tinawag si Direktor Baek upang pag-usapan kung paano haharapin si Mong Ryong. Kaya, inihayag niya ang lahat ng sikreto tungkol sa lumang kaso at ibinigay ang tape sa gangster. Nagkaisa silang dalawa na traidorin si Hakdo at ginamit iyon para pilitin siyang makipagtulungan pa rin sa kanila. Kung hindi, ilalabas ang tape sa publiko. Hindi lang ito makakaapekto kay Mong Ryong, kundi mananagot din si Hakdo. Muli, wala siyang nagawa kundi ipadala ang tape kina Mong Ryong at Chon Hayang. Agad na pinuntahan ng dalawa si Hakdo nang matanggap nila ito. Wala silang pakialam sa mangyayari sa kanila at kung ano ang magiging kahihinatnan nito at lagi nilang pinoprotektahan ang isa't isa. Ang pag-ibig mismo ng dalawa ang nagpabago ng isip ni Hakdo at tinanggap niyang isuko ang lahat para sa kanila. Hindi nagtagal, natuklasan ng pulisya na sangkot ang jackpot sa panunuhol at money laundering. Ang kumpanya naman ni Hakdo ay ganap na malinis, kaya ang mga tauhan lang nila ang kinuha ng pulisya para imbestigahan. Kung magpapatuloy pa ito, natatakot ang direktor na maapektuhan din ang susunod na proyekto. Kaya, inutusan niya si Hakdo na ilabas na ang tape. Para wala ng pagkakataon si Mong Ryong na humadlang pa, hindi nagtagal at nagkaroon ng press conference. Ang tape sa pinangyarihan noong taong iyon ay inilabas sa publiko, kaya nausyoso ang mga reporter kung sino ang suspect. Nang maghahanda ng magsalita si Kang Min, pinutol siya ni Hakdo. Bigla siyang naglabas ng isa pang tape at ipinalabas ito sa harap ng lahat. Ang buong eksena na pinutol noong taong iyon ay inilabas na nagpapatunay na inosente si Mong Ryong. Sinabi pa ni Hakdo sa mga reporter na lahat iyon ay gawa-gawa niya lang para itaguyod si Kang Min at tatanggapin niya ang lahat ng batikos mula sa publiko. Labis na masaya si Mong Ryong at Chon Hayang dahil wala na ang tanging humahadlang sa kanila. Plano na nilang magpakasal ulit at magsama. Ngunit ang direktor na iyon, matapos siyang traidorin ni Hakdo, ay labis na nagalit. Ang proyektong pelikula na pinunduhan niya para kay Kang Min ay nalugi ng malaki at kailangan niyang magbayad ng malaking halaga sa mga investor. Sumumpa si Direktor Baek na hindi niya patatawarin si Hakdo, kaya pinilit niya ang tauhan nito na sabihin ang kahinaan ng lalaking ito. Agad silang nagpadala ng tao para kidnapin si Chon Hayang para takutin at nang matanggap ni Hakdo ang balita, agad niya silang pinuntahan. Nagkunwari siyang nakikipagnegosasyon, ngunit patago naman siyang nag-record ng usapan. Hindi nagtagal, sumugod si Mong Ryong kasama ang kanyang mga tauhan at may warrant of arrest. At dahil may ebidensya ring ibinigay si Hakdo, wala nang matakbuhan ang grupo, kaya lumaban sila ng husto. Agad na nag-away ang dalawang panig samantalang nagmamadaling hinanap ni Mong Ryong si Chon Hayang. Sa sandaling ito, nakulong pa rin siya sa rooftop at dahil sa labanan sa paligid, hindi siya makatakas. Nawalan siya ng balanse at nahulog. Walang pag-aalinlangan na tumalon si Mong Ryong para iligtas siya. Sa kabutihang palad, walang nangyari sa kanilang dalawa dahil naglagay ang pulisya ng air mattress sa ibaba. Pagkatapos ng napakaraming pagsubok, sa wakas ay nagkasama na sila. Nagdaos silang dalawa ng kasal na matagal na nilang hinintay sa loob ng mahigit 10 taon na nagmarka ng isang di malilimutang yugto para sa pag-ibig na ito.